Malugod na binabati si Yifei, tagapangulo ng Shengshi Group, ang pinakamayamang lalaki sa gusali. Nanay, 5 taon. Hindi ko sinayang ang iyong tiwala. Matagumpay na nagpapublic ang kumpanya makauuwi. Na ako't mapaparangalan ka. Handa na ang regalo kay Ginang Lee. Isamang ibalot ang 1,000 taong ginseng at labanos gintong pulseras na may putik na pinta. Takpan muli ang mamahingong logo. Ito ang masusing piniling mga regalo. Nagkakahalaga ito ng 1,000,000. Bakit mo ito ginagawa? Sanay sa pagtitipid ang nanay ko, ayaw niyang gumastos ako para sa kanya. Huwag sabihing 1,000,000 ang halaga ni Singkong 100 yuan, ayaw tanggapin kaya kailangan kong ibalot. Ginong Lee, napakamatapat mo sa magulang. Maaga kaming iniwan ng tatay ko. Mag-isa lang akong pinalaki ng nanay, gumagapang sa palayan sa araw. Sa gabi ay namumundok para mag-ipon. Hindi umaabot ng 2 oras ang tulog, nagkasakit. Ang hirap ng pagpapalaki ng anak. Walang kapalit. Ano ba ang lahat ng ito? Ang sinabi ng tagapangulo. Talagang mabibigyan ka ng sorpresa ni Nanay, danasin mo ang tunay na kaligayahan. Ate Hong, itong tambak na basura sa bahay, anong linisin dito? 5 taon nang wala ang anak mo, ibibigay ko ang walang kwentang bagay. Ano naman, basta galing sa anak ko, kahit sira-sira, mahalaga sa akin. Ito ang gintong kwintas ng anak ko sa syudad, pakuha ka rin sa anak mo, napakamahal. Okay lang, hindi ko rin kailangan. Paano naging okay? Ang ibang anak nagdadala ng ginto sa magulang, mabuti ang anak mo. Taon-taon may regalong dala, magsisilbing basurahan na ang bahay mo, paano ka makakaharap sa iba? Bakit hindi makataas ng ulo ang nanay ko? Bakit hindi maitaas ng nanay ko ang kanyang ulo? Anak. Oy, anak. Nay, nakauwi na ako. Aray, tignan mo ang anak ko, 5 taon kitang hindi nakita. Bakit pumayat ka naman? Nay, kayo nga ang pumayat pero huwag kayong mag-alala. Ngayong nakabalik na ako, titiyakin kong masaya kayo sa hinaharap. Oo nga pala. Tingnan niyo, bumili ako ng silver bracelet. Kung magustuhan niyo man o hindi, kapag ayaw niyo nito, meron pa akong ibang regalo. Bakit kalat na naman ang dala mo? Gamit na 100 piso lang ang halaga, ano pang silbi niyan? Eto ba ang bagzalay sa magulang? Dapat mas marunong gumastos. Okay lang yan, basta't nasa puso ng anak ko. Kontento na ako. Huwag nang mag-aksaya ng pera. Tigilan mo yung pagtatanggol sa walang kwentang anak, alisin mo yung mga kalat sa bahay na ito, papuntahin mo ang anak mo sa lungsod para bumili ng gintong bracelet, mayaman na ngayon, walang ginto sa kamay, walang mukhang ihaharap. Nay, kung ayaw niyo sa mga bracelet na ito, bibili ako ng mas maganda. Ayos lang yan, anak. Tumatanda na ang ina mo. Hindi ko kailangan ng gintong alahas. Basta't ligtas kang nakakauwi. Oy, maganda naman yan sa tingin ko. Oy, Tia Hong, magsisimula na ang homework ng pangalawang anak. Bakit hindi ka pumunta doon? Pupunta na ako doon. Nay, hindi na natin kailangang pumili, puno na ang kwarto ng mga gamit. Lahat yan mahalaga, ibigay na lang natin. Anong klaseng salitaan to sa bahay na ito? Ay, kalimutan mo na. Huli na para bumili ng mga kagamitan. Heto, piso para sa regalo. Maganda yung bracelet mo. Mahilig naman sa ginto't pilak ang lola mo. Sinabi kong espesyal na regalo mo. Yan para sa kanyang kaarawan. Sige, ihahatid ko na lang ang regalong pera para sa handaan. Hindi ka naman kumikita ng malaki dyan. Nay, paano ko gagastusin ang pera niyo? Bigyan mo ako ng cost milyon na regalo, ipa-deliver sa lumang bahay ng pamilyang Sun sa barangay Sanshan, ipagdiwang ang kaarawan ng lola ko sa ngalan ng aking ina. Mabuti naman. Kumain at uminom kayo ng husto. Walang anuman, kayo rin kumain pa kayo. Oh, magsaya kayo. Pagbati sa 70 taong buhay, maligayang ikasitimpin na kaarawan. Sige, salamat. Kailangang umuwi ngayon ang 3 anak mong babae. Maligayang kaarawan sa'yo, swerte mo. Isang anak lang ang meron ako. Tamad na akong kilalanin ng iba. Naku, nakakahiya ka naman, inay.
Hiling ni inay ang kaligayahan na parang karagatan bundok showbinan. Hindi pa dumarating. Ang dapat hindi dumating ay nauna pa. Inay, itong 500 yuan ay mula sa amin ni Xiaofei para sa'yo. Ang pulseras na ito ay espesyal na ginawa ni Xiaofei para sa'yo. Tingnan mo. Mga regalo para sa mga panauhin, kahit 1,000 ang ipamimigay. Pero ang sarili mong anak ay 500 lang ang binigay. Biro ba ito? At itong pulseras? Silver-plated lang, no? Maganda naman ang pagkakagawa ng pulseras na ito. Ito man lang ay kaunting pagmamalasakit mula sa mga apo ko. Nakikita ko ng malinaw mula sa panganay at pangatlo tunay na pera. Yan ang tunay na pag-iisip. At yung mumurahing mga dala mo, hindi ka nahihiya. Ako nga ay nahihiya. Oy, inay, wag naman ganito. Lola, ang pulseras ni inay ay hindi mo murahin. Kung hindi mo alam ang halaga, huwag mong sirain ang gamit ni inay. Basura lang. Ano bang hindi makagagawa ng espada? Ha? Lola, kami ni inay maligayang kaarawan po. Isulat ni Sun Jihong, 50,000 plus regalong pera. Asti ang pulseras na ito ay may red gold plating. Halagang 120,000. Nais kong ang biyaya ni Lola ay singlawak ng dagat silangan. At mahabang buhay. Sige! Ang pulang ginto ay 100 beses mas mahal kaysa tunay na ginto kahit ito'y pinilakan lang. At ang mahal pa nito, Yung pangatlong pamilya, talagang mayaman sa lungsod. Di tulad ng pamilya ng pangalawang anak, 500s lang ang ambag sa regalo. Ginto lang na pinilakan ang ibinigay. Nakikita mo ba? Ito ang tinatawag na regalo sa kaarawan. Kumpara sa regalo ng nanay ko, basura lang ang karapat-dapat sa inyo. Xiaofei, huwag kang magulo. Nababaliw ka na ba? Gintong pinilakan ito. Kahit putulin mo pa ang tahi, mas maganda pa rin sa pilak mong basura. Walang magre-recycle ng basura mo, di ba? Ano daw? Anong ginagawa mo? Tumigil ka. Dapong huwag kang makipag-close sa walang pinag-aralan. Sumama ka sa main house para magpalamig sa aircon, ha 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 ha. Salamat sa lola ko. Pasok tayo para magpalamig. Huwag kayong pumasok, sa labas kayo umupo kung di umabot ng 1,000 ang regalo. Sa bakuran lang kayo kung 3,000 pababa ang ambag. Ang may 10,000 pataas lang ang kasama ko sa main house. 500 lang ang binigay ninyong dalawa. Kung hindi lang kita anak, di ka karapat-dapat pumasok dito. Kung mas mabigat ang regalo, mas maganda ang pwesto, Lola. Dapat kay Mama ibigay ang birthday chair. Li Fei, nawawala na ba ang ulo mo? Nakikita mo ba ang kulungan ng aso dyan? Doon dapat kayo ng nanay mo umupo pero huwag kang mag-alala pagkatapos ng handaan. Tira-tira na lang kayo. Oy, Xiaofei, Subukan mong ulitin. Ang lakas ng loob mong paluin ako? Lola, ayusin mo tong gago na to. Sheng Jinghong, sinadya mo bang galitin ako? Kung ayaw niyong sa bakuran, umalis kayo. Kung ayaw mong mahospital, lumayas ka na dito! Nay, pasensya ka na. Nagkamali ako, Xiaofei. Kalimutan na natin. Ang may maruming bibig, walang mariringal na salita. Hinamak mo ang nanay ko, pupunitin ko yung bibig mo. Totoo nga, kapag mas mahirap ang tao, lalo akong nasusuklam. Naku, Xiaofei. Okay lang. Masarap magpahangin dito. Sanay naman ako sa araw sa pagtatanim. Hindi naman masyadong mainit. At saka darating si Tingting mamaya. Sakto para pag-usapan ang bigay kaya mo. Matagal na kaming magkasintahan ni Tingting. Nag-usapan na nung kolehiyo. Ngayong bumalik ako sa probinsya. Panahon na para magpakasal at bigyan kayo ng apo. Mas mabuti kung 2 anak ang ibibigay mo. Kung masaya ang pagsasama ninyo. Kahit 2 pa yan. Kaya kong ialay ang buhay ko para sa inyo. Nay, bakit ganyan ang sasabihin mo? Marami pang darating na ligaya para sa inyo. Baka hindi ko na maranasan kahit konting ligaya.
Maligayang kaarawan, Lola. Naway sumainyo ang walang maliw na kasaganaan at mahabang buhay. Suting-ting, ano ba ang ibig mong sabihin? Pinsan, paano mo nasabi yan? Tita Silifay, paumanhin po. Bakit ikaw ang humihingi ng tawad? Sa kalagayan ng pamilya ni Lifei, mukhang walang kahit katiting na ligayang darating. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Uulitin mo yan? Xiaofei, huwag kang magulo. Ting-ting, may kang humingi ng kahit ano sa akin. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Pasensya ka na. Kitang-kita ang dumi ng kamay ko. Ayaw mo sa akin. Huwag mo namang hamakin ang anak ko. Tita Hong, hindi ko naman hinamak siya, si Lifei mismo ang hindi karapat-dapat sa akin. Kanselahin na natin ang kasunduan. Magpapakasal ako. Kay Dapeng, Ano ito? Suting-ting, anong nangyari sa inyo ni Dapeng? Sabihin mo ng malinaw sa akin. ipaliwanag mo ang gusto mo tayo'y itinadhana. Maganda ang pagsasama. Maganda ring paghihiwalay, magpakabait kayo sa isa't isa. Ting-ting, alam ng buong baryo ang kasunduan ninyo ni Lifei. Napakasakit na ikaw mismo ang magpapawalang bisa. Noon ay top-notcher si Lifei sa exam. Siyempre, gusto ko siyang pakasalan. Ngayon wala ka ng silbi. Gusto mo pa bang pakasalan? Ayokong maging katulad ni Jiahong maghihirap ka habang buhay. Karapat-dapat kang ikumpara sa nanay ko. Kung may 1 in 10 ka lang ng katangian niya, baka pinakasalan pa kita pero ngayon nakakasuka ka na. Ikaw, Xiaofei, pigilan mo yan. Ting-ting, basta't magtutulungan tayo, mabubuhay ng maayos ang pamilyang ito. Tiyang buong buhay kitang nagpakahirap. Mahirap ka pa rin hanggang ngayon? Nakaahon na ako, kayang kong pasayahin ang nanay ko. Suting-ting, ikaw ang maghihiwalay sa kasal ngayon. Pagsisisihan mo ito habang buhay. Hindi pa huli ang lahat. Xiaofei, huwag mong gawin, tumagkasintahan kayo noong bata pa. Naniniwala akong hindi ganyan si Ting-ting. Tia Hong, huwag ninyo akong sisihin ang ugali ni Lifei, walang kwenta ang kapal ng mukha mong humarap sa akin kahit aso ayaw sa kanya. Iginagalang ko lang ang gumagalang sa nanay ko, ulitin ko. Akala mo maganda ka kapag mayaman ka na? Anak mo, tumigil ka na. Ting-ting, halos wala na kaming maibibigay. Pero hindi ko pa babayaan ang manugang ko. Pwede kang humingi ng kahit ano. Hindi ako suwapang sa pera, ilang taon na tayong nakatakda. Nasaan ang mga alahas para sa kasal? Ito ang 24K gintong pulseras mula kay Dapeng PHP, 30,000 bawat isa. Kaya mo bang bilhin? Hahaha. Ito rin ang binili ng anak ko para sa akin. Bagamat pilak lamang ito, maganda naman ang pagkakagawa. Sana'y hindi ninyo ito ikainis. Pulseras na pilak. Naghuhulma ang pintura. Ganito ba ang kalidad ng inyong produkto? Sirang produkto't may pilak na pintura. Itatambad pa ninyo't ipinapahiya? Inay, ito ang regalong binili ko para sa inyo. Ano ang ginagawa ninyo dito? Anak, huwag kang magsalita ng basta. Kung ayaw ninyo nito, marami pa akong alahas sa bahay, pinili ng anak ko ang mga ito. Sandali lang ho. Kukunin ko lang sa bahay. Inay. Lifei, alam kong wala kang mamahalin dyan. Sabihin mo sa ina mong tumigil na. Kung ihahambing sa pagpapalaki ng ina ko, walang kwenta ang mga regalo ko. Kung walang halaga nga, bakit pa inilabas at ipinahiya? Ikaw ang nakakahiya sa totoo lang. Ting-ting, maingat itong pinili ng anak ko para sa akin. Walang halaga ang alahas, ngunit ang puso'y walang katumbas. Hala. Pinili ito ng anak ko para sa akin. Mamili kayo. Inay, para sa inyo po ang lahat ng ito. Napakamahal. Hindi ko karapat-dapat. Hindi ko to karapat-dapat. Bakit ang mamahal pa rin? Pulang ginto kaya ito? Matalas ang mata mo ngayon. Tama. Nababaliw ka na, Lifei, ang 1 gramo ng pulang ginto'y 2,000 ang halaga. Hindi mo kayang bilhin ang mga alahas na ito. Mga tiyanggi lang ang dala mo. Alam ko na. Iniwan ko na siya. Mukhang nasaktan, nagpapapansin ka ba? Hahaha, Beckham. Huwag kang magsalita ng kung ano. Hindi naman talaga mahal ang mga ito. Inay naman. Sanay kayo sa pagtitipid, kaya ko sinabing walang halaga.
Pero ang totoo milyon ang halaga ng bawat pulang ginto rito. Milyon-milyong dolyar ng Zimbabwe ito, hahaha. Li Fei, huwag mong sabihing pulang ginto ito. Kahit konting ginto sana ay may pakita mo. Ilang beses pa kitang titingala. Hahaha talaga? Sa sugal ka ba? Kung tunay na ginto ang mga alahas na ito, ikaw. At ikaw siyang dapeng luluhod ka sa nanay ko at hihingi ng tawad. At kakain ka ng tainang patiwarik. Sige, pero kung peke ito, Luluhod ka sa ilalim ng aking hita. Huwag. Biro lang ng aming chauffeur, hindi kami sumusugal. Hindi. Sasagasaan ko ang lahat ng mananakot sa'yo. Gagantihan ko ng 100 ang ginawa nila. Kakahiya naman! Huwag mong sabihing lahat ay pulang ginto, kahit may isang pinahiran ng pulang ginto. Luluhod ako sa inyong mag-ina tatayo ng baligtad at kakain ng tay. Pabatin, Tandaan Bambay, tandaan mo ang iyong pinagsasabi. Sige, magsugal tayo sa pulang ginto. Ang pinakamahusay na daga ng gilin ay hindi makikita. Gamitin na lang natin ang instrumento, di ba? Umaasa siya na walang makakapag-test nito, kaya ka nagsasabi ng mga ganyan. Hahaha. Buong lungsod ng Jiang isang tindahan lang ng ginto ang may device dito. At ang may-ari ng tindahang ito ay matalik kong kaibigan. Kamusta, haha? Ikaw pala tol yung device na pang-test ng pulang ginto, pahiramin mo ako? May daan-daang pulang ginto akong alahas, ipapasuri ko lang. Higit pa sa ilang daang piraso, libo-libo ang bilang dito. Hindi si Li Fei, alam mo ba ang sinasabi mo? Libo-libong tunay na gintong alahas. Abot sa 1 bilyon ang halaga, basura ka. Kaya mo bang ilabas? Kumpara sa lahat ng sakripisyo ng nanay ko, walang kwenta ang mga regalo kong ito. Kung kaya ko man o hindi, makikita mo na. tingnan natin kung sino ang nagyayabang pangahas mong sinabing may libo kang pulang ginto. Siya ang mayabang. Mga fake na red gold galing sa mga street stall. Huwag kang mag-alala, nandito ang testing device ko. Walang peke ang makakalusot sa paningin ko. Ganun ba? Sige, subukan mo kung gusto mo. Kahit 1,000 pirasong alahas pa yan. Kahit isa kakainin ko, pati tayo mo ng baligtad. Yan ang itsura ng isang minimum wage earner na mamagana. Ang resulta, 24K purong red gold. Ito, Imposible yan. Hindi pwedeng yan. Ang resulta, 24K purong red gold. ang daming alahas na ginto. Ang kabuang halaga nito ay lagpas 1 bilyon. Kuya Li Fei, ano bang ginagawa mo? Wala, Surai. Wala akong pakialam sa ginagawa ko. Lahat ito ay para kay Zhang Dapeng na umalay sa nanay ko. Ngayon mag-handstand ka at kumain ng tayo tapos lumuhod ka at magmano sa nanay ko. Hindi pwedeng yan. Mali siguro ang teknolohiyang ginamit. Ang resulta, 24K purong red gold. Li Fei. Bakit pati basurang to pure red gold? Haha, sira nga talaga ang testing device. Kung hindi sa talino mo, mahal na dala ako sa kalat na to. Haha, mawalang galang na po. Hindi ko inakala sira na ba talaga ang device na to? Sira na nga ang testing device pero 100% totoo ang intensyon ko. Ang hirap pa magpasuko sa pustahan. Bakit susuko kung hindi talo? Li Fei, alam kong matigas ang ulo mo. Tulad ng sabi nila, ang tunay na ginto ay di matatakot sa apoy. Kung hindi makita ng device, gamitin natin ang apoy para malaman. Li Fei, nandoon ka bang sunugin ko ang basura mong to? Anong hindi mo kayang gawin? Kahit anong gusto mo ngayon, sasamahan kita hanggang dulo. Lola, kailangan kong subukan ang tunay na ginto ngayon. Tingnan natin kung makakapag-apoy ka sa lugar na ito. Maari mong subukan ayon sa gusto mo, Lola. Susuportahan kitang ilantad ang mga walang hiya. Sige, sindihan mo na. Li Fei, ang basura mo'y magiging abo sa ilang saglit. Pagdating ng panahon, ang mukha mo nakakahiyang pati sa bahay mo itapon. Bakit ka natatakot? Isang bagay lang ang sasabihin ko. Ang lakas ko hindi mo maaabot habang buhay mo. Ang pinakamalaking tagumpay mo sa buhay, ako'y minsang may ganitong kamag-anak. Muntik na akong masuka dahil patuloy kang nagpupumilit. Mga salitang walang hiya, handa ka bang sampalin ito? Anong gusto mo? Anong gusto mo? Kung peke ang mga gamit mong ito, dapat kang lumuhod at umamin at baliin ang parehong binti. Hoy, wag hindi natin susubukan ang kanyon. Hayaan mo siyang magsubok, inay, kung siya'y gustong magpakasal. Gusto ko ring magpakasal kung ito'y tunay na ginto.
Magmamakaawa ka sa nanay ko ng 100 beses mamaya basagin ang ulo mo. Sige, anyayahan ang buong baryo bilang saksi. Totoo ba ito o peke? Ang apoy ang magsasabi ng katotohanan. Lifei, ang mga peking ito mo'y naging abo na panahon na para tuparin mo ang pangako mo, baliin ang mga binti mo, lumuhod ka sa ilalim ng aking hita. Nag-aapoy pa rin ito. Bakit ka nagmamadali? Peke ay mananatiling peke. Hindi mo magagawang ginto ang basura kahit 100 beses sunugin tumingin ang lahat. Bakit ayaw mong tuparin ang usapan? Lifei, matagal nang naging abo ang peke mo, aminin mo ang pagkatalo mo, lumuhod ka na. Ang hamak mong kalakal hindi kayang tumapat sa tunay na presyo. Parang sinadya mo lang na mapahiya. Mukhang tama ang desisyon ko. Ang pagsunod sa iyo ay hindi lang hirap, kundi kahihiyan din nakikita na kita. Lumayas ka na kasama ng basura mong ito. Mukhang bulag ka rin tulad nila, ipakita mo sa akin ang lahat sandali. Ano ito? Basura o tunay na ginto? Ito. Tunay na pulang ginto ito at dalisay ang pulang kulay. 100 gramong ginto, fine 1 gramo ng pulang ginto. 'Di ba milyon ang halaga ng bawat alahas dito? Diyos ko, eto. Ina, nasira na ang mga pulseras. Pagpalitan ko ng mas maganda mamaya. Anak, ang mga pulseras ay nagkakahalagang 1 milyon. Tingnan mo ang galing sa pagkakagawa. Mga 1 milyon siguro, Kuya Lifei. Anong uri ng tao ka ba? Huwag na pag-usapan ang tungkol sa akin, baka matakot ang mga walang alam. Kaya ba ni Lifei ang 35? Tapos na, nagkamali ba ako ng tingin? Haha! Mukhang matagumpay si Lifei sa labas pangalawa. Sinabi mo na kanina pasok na kayo sa bahay at mag-aircon. Huwag kayong padaya. Sino ba si Lifei? Paano siya nagkaganon kalaking pera? Ganun ba? Sa palagay ko, ninakaw lang ang mga ito. Hindi naman siguro totoo yan? Kahit wala ng pera si Xiaofei, hindi siya magnanakaw ng maliliit na bagay. Ang pagnanakaw na yan, bilyon-bilyon ang halaga magnanakaw talaga. Hindi hamak na maliit ang ilang daang milyon, huwag magkalat ng kasinungalingan. Mapanirang bibig. Gusto mo bang makita kung ano ito? Paano mo ito pinalitan? Tama. Kung hindi ka magnanakaw, bakit bago ka bumalik sa baryo? Palihim kang nagpalit ng damit? Malamang nagnanakaw ka rito, haha. Hanga ako sa imahinasyon mo. Nagpapalit ako ng damit para di mag-alala ang nanay ko. Ayokong matakot sila sa mamahaling damit. Ang galing mong gumawa ng kwento. Sa tingin ko, ninakaw mo rin tong suit na to? Custom suit ito mula Armani. Nagkakahalaga ng 5 million. Ay nako, 5 million pala. Talagang professional kang magnanakaw. Xiaofei, ano bang nangyayari? Nanay, alam kong ayaw mong manakit. Pero wala tayong pambili ng mamahaling alahas. Nanay, huwag kang mag-alala. Ang anak mo ay hindi magnanakaw. Nagtagumpay ang anak mo sa syudad, uuwi na ako para isama kayong mag-enjoy. Masama ito, di ba? Ay bilyon-bilyon pala? Tatawag ako ng pulis. Hoy Dapeng, huwag mo sanang tatawag ng pulis. Meron yata tayong hindi pagkakaintindihan. Magkakamag-anak tayong lahat. Huwag nating palabihin ang sitwasyon. Sinira ng anak mo ang reputasyon ng pamilya Son. Tumawag ang anak ko para linisin ang pangalan namin. Siya mismo ang may maruming kamay. Pwede naman hindi tumawag ng pulis ang tiyahin ko. Basta lumuhod ka at aminin mo ang kasalanan ng anak mo. Aminin mong magnanakaw ang pamilya nyo. Pag-isipan ko kung hindi tumawag ng pulis. Naghahanap ka ng away. Nakatingin ang lahat, lumuhod ka at umamin. Umamin ka na. Umamin ka na ngayon din. Aminin mo na. Umamin ka. Aminin mo ngayon din. Umamin ka na? Sige, luluhod ako. Aminin mo na agad. Sige, luluhod ako. Nanay, huwag kang makinig sa gago na ito. Talagang binili ko ang mga alahas na ito. Hindi ninakaw. Mamamatay na ako at matigas pa rin ang ulo. Dahil sabi mo binili mo ito,
Nasaan ang ebidensya? Gusto mo ng ebidensya, di ba? Ipinakustom ko lahat ito sa Tayun Xuan. Ito ang resibo at kontrata. Tingnan mong mabuti. Magpakamatay ka at magsinungaling sa multo. Ang Tayun Xuan ay pang super first class na jewelry store sa Daxia. Mga taong may net worth na 100 million pataas ang pwedeng pumasok sa kanila. Peke ang resibo mo, di ba? Nagtratrabaho ako sa jewelry store. Makikilala ko agad kung peke ang kontrata. So, tingnan mo, ninakaw ko ba o binili ang alahas? Magkwento ka? Mahirap na tulad mo. Kahit magbuhat ka ng ladrilyo 10 buhay, di ka makakabili ng ginto. Peke ang peke, hindi ko ito tatak nakita dati, talagang hindi. Narinig din ng lahat. Peke ito. Personal na tatak ito ng boss ng Yunshuan. Ikaw rin. Isang ordinaryong empleyado, paano mo malalaman yan? Nagpapanggap ka pa? Ano ka ba? Dapat pang personal kang tatatakan ng boss ng Tayun Xuan? Isang maliit na may-ari ng jewelry store, masaya pa siyang bumili ako para sa nanay ko. Sinabi mo rin yan, anong lakas ng loob mo? Humanga ako. Hahaha. Kahit anong pambobola mo, magnanakaw ka pa rin. Ngayon lumuhod ka at aminin. O tatawagin ko na ang pulis? Huwag imposibleng magnakaw si Dapeng Xiaofei. Ana, ano bang nangyayari? Nanay, tiwala ka sa akin. Binayaran ko talaga ang mga alahas. Dahil hindi sila naniniwala, tatawagin ko na ang boss ng Tayun Xuan, patunayan niya mismo. Hahaha, ang loko talaga. Ang may-ari ng Tayun Xuan ay isa sa pinakamayaman sa Jiang City. Kahit presidente ka pa, hindi mo siya mapapapunta sa iisang tawag lang. Ano ka ba? Kung talagang makakatawag ka sa importanteng to, mapapatunayang binili mo talaga yon. Pero ang makakapag-utos sa kanya ay yung mga nasa tuktok na lang ng lipunan, hindi mga probinsyanong tulad mo. Nakaranas na ako ng kayamanan, kasalanan mo at minamaliit mo ang tao. At ngayon ipapakita ko sa iyo ano ang tunay na kakayahan. Hello. Kayo ba ang boss ng Tayun Xuan? Binibigyan kita ng fake minuto, pumunta ka sa Sun Family Mansion sa Sanshan Village. Anak, hindi mo talaga maipapapunta yung importante, di ba? Huwag kang magpanggap. Nanay, papapuntahin ko siya. Hindi siya maglalakas loob. Dalhin mo rin ang pinakamahalagang kayamanan ng tindahan. Nasunog ang alahas ng nanay ko. Gusto kong bayaran ang pagkakamali. Lifei, di mo ba nakikita ang kahibangan mo? Hahaha, kita ko ang totoo. Hindi mo talaga ginawa ang tawag, di ba? Ahaha. Kung makakapagpapunta siya ng boss ng Tayun Xuan, makakapagpapunta rin ako ng presidente ng ibang bansa. Lifei, manluluhod ka ngayon o ang nanay mo ang luluhod, kung hindi, tatawagan ko na ang pulis. Huwag mo tawagan ang pulis. Ayos lang ang anak ko, tama na yan, Nay. Magtiwala ka sa akin. Darating talaga ang boss ng Tayun Xuan mamaya at dadalhin nila ang pinakamahalagang kayamanan. Ano ba yan? Magsisimula na masyado kaming abala. Wala akong oras sa katangahan mo dito. Tama, pwede ka namang magmalaki sa ibang bagay. Ang kayamanan ng Tayun Xuan ay ang White Jade Mother Guanyin. Nagkakahalaga ito ng $300 million. Mas mahal pa sa lahat ng alahas ninyo. Panaginip lang ang pagbibigay niya nito sa inyo. Dumating na ang boss ng Tayun Xuan. Tayun Xuan, espesyal na White Jade Mother Guanyin ang aming handog. Sana magustuhan ni Mrs. Lee. Naku, ang ganda naman ni... Inay, ang pagmamahal mo sa akin tulad nitong mapagkandiling inang Guanyin ang siyang nag-aalalay sa buhay ko kahit hindi naman ito kaarawan mo. Ngunit itong munting handog ay para sa iyo. Tanggapin mo ito ng may ngiti. Ito. Tunay na puting jade na mantikilya ang estatwa ng mapagkandiling inang Guanyin, Diyos ko po. Kuya Lifei, gaano ka ba kayaman? Napauo niya ang amo ni Panyuksuan. Pinapadala pa nitong puting jade na Guanyin. Paano ito nangyari? Pagsilbihan ko si Geely, karangalan ko yan. Ang kayamanan ng tindahang ito, wala iyan sa katayuan at pagkatao ni Geely. Ano ba talaga ang katayuan mo? Gusto kitang makasama bilang ordinaryong tao. Pero nitong gago paulit-ulit dinidiskaril ako ng paulit kaya inay kailangan ng magharapan. Ako ang presidente ng Shengshi Group. Shengshi Group.
Shengxi Group. Presidente ng Shengxi Group, karapat dapat ka. Gago! Buksan mo yung aso mong mata. Kung hindi dahil sa presidente ng Shengxi, makakabili ka ba ng 300 milyong pisong Jade Guanyin? Para sa akin, ninakaw mo rin itong Guanyin, di ba? Kailangan kasabwat ka niya. Baka sabay kayong nagnakaw sa Tayunshuan. Zhang Daping, wala ka ng pag-asa. Ong walang lunas ikaw, Li Fei, magkamag-anak tayo, magkababayan pa. Nakita kitang lumaking dukha. Paano makakatalon ang isda sa Dragon Gate? Mula sa dukha tungo sa mayaman. At kung totoong presidente ka ng Shengxi Group, bakit 500 lang ang regalo? Ako 50,000 ang dalasandaang beses sa iyo. Mali ka, hindi 500 ang regalo. 5 milyon ito. Pinadala ko na ang perang regalo. Sige na nga, wala ka namang maidadala? At masama ang magpanggap na iba ginagaya mo ang presidente ng Shengxi Group. Aminin mo na ako ang tunay na opisyal ng Shengxi Group. Hindi tayo nagkita kailanman. Haha, isang sangay lang na tagapamahala. Paano mo ako makikilala? Palang-palay, walang nakakita sa Pangulo ng Shengxi. Humarap ka pa dito magmayabang? Pero walang problema. Sa birthday party ngayon, inimbita ko ang hepe ng sangay namin. Nakilala na niya talaga si Ginoong Lei. Naku, hindi ko inasahan si Dapeng. Ang galing mo naman nakapag-imbita ka ng sobehepe ng Shengxi Group, ang maliit nating bakuran ay naging marilag. Sigurado ang anak ko hindi nagmamayabang tulad ng iba. Yang Shengxi ay isang negosyanteng buwaya. Kahit sangay na tagapamahala lang, mataas pa sa alkalde. Ewan, subhepe lang ng maliit na Shengxi, anong ipagyayabang mo? Xiaofei, tumahimik ka. Hindi natin kayang pagtawanan ang Shen Group. At yung tagapamahala, malaking tao rin na di natin maaaway. Ngayon tumahimik ka. Huli na simula nang magpanggap siyang Pangulo ng Shengxi, wala nang atrasan. Li Fei, nababaliw ka yata pagpapanggap bilang Pangulo ng Shengxi? Mas malala pa sa pagnanakaw nito. Maniniwala ka ba o hindi? Isang salita lang ng iba, mapuputol ang buhay ng pamilya mo. Hoy, hindi si Xiaofei namin, nagbibiro lang siya. Huwag niyong seryosohin. Nakikiusap ako. Huwag niyo siyang pahirapan, ha? Nanay, totoo ang sinabi ko, akin talaga ang Shengxi Group. Anak. Sa isang katulad mo, karapat dapat sa pwesto sa Shengxi parang palakang nagsasabong ang lakas ng hangin. Manager Tang, sa wakas narito ka na. Ito yung batang walang muwang sa mundo, nagpapanggap na Pangulo natin. Kung nakita mo na ako, dapat imulat mo ang iyong mga mata. Hindi kita nakita sa pagpanggap. Narinig ng lahat personal na pinatotohanan ng General na Manager, peking katoryo ka. Peking katoryo ako? May sira sa mga mata mo o may sira sa utak mo? Kahit itsura ko, di mo alam. Anong itsura ni Jilly? Paano ko makakalimutan? Noong nakaraang company annual meeting 1,000 mesa sa Royal Capital Huating Hotel ng Shengxi Group, pinagpala akong dumalo, Mga eksperto lang tulad mo ang makadalo sa annual meeting ng headquarters. Nasa labas lang ako noon, 300 metro ang layo sa entablado. Pero di ko malimutan ang itsura ni G. Lidi siya, isang probinsyanong tulad mo. Anong makikita sa 300 metrong layo? Di ako nagtatakang di kita nakita. Kahit 300 metrong layo espesyal na aura ng pinakamayaman sa Great Xia, di ako isang probinsyanong tulad mo maikukumpara. Ikumpara mo siya sa Pangulo ng Shengxi Group, kasuklam-suklam na paghahambing. Mababa ang antas mo, mahirap makaharap ako ng personal lalo na ang makilala ako. Dadalhin ng sekretarya ko ang 5 milyong regalo. Upang maliwanagan ka, sapat ba ang pera para patunayan ang identity ko? Nagbibiro ka ba? Wala ka pang few hundred yuan sa bulsa nangangarap ng Facamil. Nahayag na ang peking pagpapanggap, huwag sumuko, hahaha. Huwag kang mabahala. Kung mabibigay ko man, ikaw naman. Kung talagang may 5 million ka, titignan ko kayo ng nanay mo mula 5 metrong layo. Luluhod at magmamano ako kung hindi mo makuha. Tatawag na ako ng pulis. Isasama kayo ng iyong ina makulong. Xiaofei, naniniwala ang ina na may magandang kinabukasan ka sa labas. Pero huwag ka namang magyabang ng ganyan. Ang Shengxi Group ay hindi natin kayang isapuwersa. Opo, Kuya Li Fei. Ang 5 milyon na ito ay hindi maliit na halaga. Hindi ibig sabihin ay kaya mo itong kunin. Sabi ko, kung makakapaglabas ka ng 5 milyon 5 metro ang layo, nakita kitang lumuhod kasama ng ina mo. Tandaan mo ang sinabi mo.
Kumusta, Xiao Yue? May 5 minuto ka para dumating sa lugar ipadala ang aginaldo ng nanay ko. Li Fei, ayos lang ba? Ikaw at ang ina mo ay walang patutunguhan. At alisin ang 500 mong aginaldo dito. Lumabas ka sa bakuran ko. Inay, hindi ako kumukuha sa magnanakaw. Magkunwari ka na hindi ka apo at anak. Si Xiaofei natin ay hindi magnanakaw. Huwag mo kaming paalisin. Mahirap pa kay Li Fei ang humingi ng tawad. Ikaw ang nagkamali. Hayaan mong ang ina mo ang lumaban. Kumusta ka na? Nagpapanggap ka pa rin sa Shengxi Group? Magdudulot lang ito ng problema. Ako ang presidente ng Shengxi, darating ang 5 milyon. Malapit na saan tayo pupunta? Bakit ko hindi ito nakita? Ay! Li Fei, magsisimula na ang handaan. Ayaw kong mag-aksaya ng oras sa'yo, tatawag na ako ng autoridad. Hoy, huwag kang dapeng-dapeng. Ituring mo na lang na biro si Xiaofei. Huwag mo siyang ipitin. Siya ang nagpakamatay, magnakaw magpanggap, bilang presidente ng Shengxi. Ni hindi ko alam isulat ang salitang kamatayan. Sino nagsabing nagpapanggap ang presidente? Dumating ang regalong pangkaarawan bati ni Sun Shinhong sa kanyang ina, espesyal na regalo. 5 milyon, nais kong maligaya si Mrs. Sun mahabang buhay. Beige milyon. Naku, 5 million talagang ipinadala ni Li Fei. Ang laki ng perang ipinadala niya. Talaga bang siya ang presidente ng Shengxi Group? Wala ang 5 milyon na yan. Kung magaling ka, maglabas ka ng 500 milyon. Di mo ba sinabi na basta makapag-5 milyon ako? Mapapatunayan mo ba ang pagkatao mo? Bakit ngayon ka patatalikod? Sinong nagsabing tatakas ako? Ang may milyon mo'y patunay lang na mayaman ka. Pero para umabot sa antas ng presidente ng Shengxi, di ka pa rin karapat-dapat. Di ikaw ang magsasabi kung karapat-dapat ako. Ang alam ko, tuparin mo na ang pusta mo. Magmano ka sa nanay ko? Tulong! May tao ba dyan? Ano ba ang gusto mo? Ayun, yung isa. Nagkamali ako. Alright! Kuya, nagkamali ako. May utang kang 100 sa nanay ko pagkatapos na to usap tayo. Li Fei, ikaw talaga ang presidente ng Shengxi. Wala na ang kasunduan natin, wala ka nang kinalaman sa akin. Nagkaintindihan lang po kami ng presidente, di kita kilala. Pakiusap ang matatanday din nagkikimkim ng galit. Sa susunod, buksan mo ang mga mata mo. Opo. Li Fei, nagkamali kami, patawarin mo na ang pinsan mo. Alright. Oy, oo. Kanina pa si Xiaofei? Siyang walang alam ang kapatid mo. Ikaw ay mayaman at makapangyarihan. Huwag mo nang pansinin yan, halika rito. Halika ikaw at ang ina mo ang may hawak. Nang ininsulto niya kami kanina, di ka man lang nagsalita. Ngayon, tinutupad ko lang ang usapan magmano at humingi ng tawad. Pero pinabayaan mo akong di pansinin. Paumanhin. Di ko kaya. Nanay? Lola Tabi. Lola. Ikaw ang tumabi. Inay. Li Fei, walang utang na loob na anak. Kailangan mo ba talagang galitin si Lola? Lola, inaatake ako sa puso. Gamot. Gamot. Hindi naging epektibo ang gamot. Sinisi ka ni Li Fei, ikaw ang nagpagalit kay Lola, kasalanan mo at ng nanay mo ito. Biglaan lang ang atake ni Lola. Bakit kami sinisisi? Kung hindi mo ako kinagalit, hindi ako magkakasakit. Dapang tumawag ka ng ambulansya. Oh. Malubha na ang iyong kalagayan ni Ging Erzang, walang bisa, ang gamot baka mamatay na siya bago dumating ang ambulansya. Oh, hindi ito kayang gamutin ng ordinaryong doktor. Sino nagsabing hindi kayang iligtas? Kilala ko ang doktor ng Jiangcheng, basta siya ang gagalaw maliwanang na maliligtas si Lola. Magaling ba talaga si Dr. King ng Jiangcheng? Siyempre, siya ang pinakamagaling na doktor sa Jiangcheng. Kaya niyang gamutin kahit anong sakit. Li Fei,
Di ba ikaw daw ang presidente ng Shengshi Group? Bakit hindi mo kilala ang Dr. King ng Jiangcheng? Lahat ng doktor gustong magpabango sa akin, isang doktor lang. Wala yan sa paningin ko. Hindi ko nga kilala yung Dr. King na yan. Mukhang wala kang koneksyon, nagpapanggap ka namang anak ng Shengshi. Third-rate na doktor lang kaya mong kontakin? Naniniwala ka ba o hindi? Isang tawag ko lang, darating ang medical god ng siya. Ang medical god ang pinakamagaling sa buong siya. Kaya niyang buhayin ang patay. Kahit mayaman ka, hindi mo siya maaabot. Impostor ka lang naman. Dapeng, tumigil ka na sa kakasatsat, pakiusap, iligtas ako ng doktor. Hello? Dr. King ako to. May sakit si Lola ngayon. Pwede ka bang pumunta? Sige. Lola, inimbita ko na si Dr. King. Pero bago yon, kailangan paluhurin ni Li Fei at magmakaawa sa akin. Lumuhod ka at magmano sa akin. Sanok ka pa. Sinabi kong lumuhod kayo ng nanay mo at magpakumbaba sa akin. Mabuting anak ka, may kakayahan din, may sakit ako. Pwedeng tawagin ninyo ang doktor para iligtas ako? May mga taong nagnanais sakta ng apo ko. Narinig mo ba yan, Li Fei? Lumuhod ka para sa akin. Nay, ako na ang luluhod. Pero hindi ito para kay Xiao Fei. Hinay, huwag kayong luluhod, biglaan lang ang sakit ni Lola. Wala tayong kasalanan dito. Li Fei, kung hindi mo inasar si Lola, siya ba'y magkakasakit? Ano silbi ng meme ko milyon? Hindi katumbas ng dignidad ko. Kayang-kaya kong tawagin ang Dr. Harry. Anong magagawa mo? Ikaw na ngang hindi makatawag ng Dr. Harry. Nagpanggap ka pang presidente, si Dapeng pa rin ang pinakarespetado, sandaang beses na mas makapangyarihan sa'yo. Lumuhod ka, anak. Tayo'y lumuhod na. Inay, huwag kayong luluhod, isang Dr. Harry lang yan. Kaya kong tawagin ang dakilang Diyos ng medisina ng siya para pagalingin si Lola. Tama na ang kayabangan kung matawag mo ang dakilang Diyos ng medisina nang siya pati baboy kayang paakyatin ko sa puno, ha. Halo, ito ba ang unang pagsubok? Iniuutos ko sa'yo 3 minuto lang para dumating sa mansyon ng pamilya San. Ikaw ang magpapasimula ng unang pagsubok. I-order ng Diyos ng medisina base lamang sa iyong kakayahan. Nakilala ang Dr. King. Nakilala ang Dr. King. Talagang magaling. Si Dapeng, inanyayahan ko talaga ang Dr. King. Ang husay sa medisina ng Jiangcheng Medical King ay tunay na hari. Doktor ng ganitong antas? Hindi mo maanyayahan kahit pera? Mukhang may kakayahan si Dapeng 10 beses na mas malakas kay Li Fei. Hintayin nating dumating ang doktor. Hindi pa huli ang pag-usapan ng koneksyon. Hindi makakagamot ni Lola ang third-rate na doktor na ito. Anak, alam mo ba ang katayuan ng Diyos ng medisina? Yan ang rurok ng aking bayaning medisina. Yan ang idolong lahat ng doktor. Personal ding doktor ng Pangulo ng Shengshi. Kahit sabihin mo, pakiusap ilipat ang Diyos ng medisina. Diyos ng medisina ang personal na doktor ni nanay. Isang tawag lang mula sa akin, dapat siyang pumunta. Anong pinagsasabi mo? Saan ako kumuha ng personal na doktor? Inay, nakalimutan mo yung may maliit na klinika sa entrada ng baryo. Bumisita ako monthly para sa blood pressure mo. Si matandang Jiang na nagre-reseta ng TCM ay Dr. Dios, personal kong doktor na inupa para sa'yo. Hahaha. Li Fei, nawawala ka na sa sarili? Si matandang Jiang sa entrada ng baryo, isang retiradong barefoot doctor lang, itinanghal mo siyang Dr. Dios. Sobrang sikat ng medisina kung hindi mo itatago ang identidad. Baka ang mga bundok ng Sanshan Village ay mapatakan ka ng mga doktor. Tumigil ka, pang-insulto sa Diyos ng medisina ang sinabi mo. Maliban sa pinakamayaman sa Daxia, walang makakapasaya ng doktor, isang medical champion. Paano ka magpapakumbaba sa probinsya? Maging personal na doktor ng isang probinsyana. Nagmamayabang ang Ant King. Huwag nang sayangin ang oras sa kanya pakiusap. Dalian ninyong tingnan ang sakit ni Lola. Ay, naku. Nawala ng malay ang matanda. Baka malapit na siyang mamatay. Naku, huwag naman. Nabali ang ugat ng matanda. Baka siya'y mamatay na agad. Oo nga. Baling mga ugat. May paraan pa ba para iligtas ito? Kapag naputol ang puso ng tao pagkalipas ng kalahating oras, titigil na ito. Hindi ito kayang gamutin ng karaniwang doktor. Ano ang dapat gawin? Puti na lang at ako ang nakaharap ninyo. Siyempre mas magaling ang hari ng medisina. Walang problema ang mawalan ng puso. Sandali. Delikadong-delikado ang baling puso. Dapat pinakamahusay na espesyalista lang, hintayin natin ang Diyos ng medisina. Magpagaling at magligtas ng buhay bawat segundo ay mahalaga. Sapat na ang hari ng medisina, hintayin mo pang yang manggagamot mong hampas lupa, baka patay na ang pasyente niyan. Tama ka diyan, Li Fei. Hahadlangan mo pa ba ang hari ng medisina? Gusto mo bang antalahin ang paggamot? Papatayin mo si Lola. Jiang Dapeng, tumigil ka sa paninira dito. Nag-aalala lang ako kay Lola. Baka hindi magaling ang doktor na ito. Masisira pa ang kalagayan ni Lola. Ako ang iginagalang na hari ng medisina ng Jiangcheng. Wala kang karapatang magduda dito, probinsyano. Manahimik ka nga.
Kung maantala ang paggamot, sasabihin ko sa'yo, pababayarin kita ng husto. Xiaofei, huwag na. Huwag nating antalahin ang paggamot. Ang pangalawang ate ay anak ng pamilyang Son. Ang anak ko ay may kayang kumuha ng dalubhasang doktor. Ang anak mo, panira lang ang alam. Hindi talaga kayang gamutin ni Lola ng lalaking ito. Kung ayaw maniwala, subukan natin. Ang lakas ng loob mong sabihing, di ko siya magagamot. Ipapakita ko ngayon ang galing ng hari ng medisina. Ito ang mahiwagang pagbabalik sigla. Ang galing talaga. Naku, gumaling na ako talaga. Tunay ngang hari. Talagang hari ng mga doktor. Hahaha bata, nakita mo ba? Ito ang kakayahan ng doktor kong ito. Ngayon ay mabubuksan ang iyong mga mata. Li Fei, nakita mo ba? Karapat-dapat ka bang magtanong sa kakayahan ng hari ng medisina? Sa buong grade siya tanging Diyos ng medisina ang makagagamot ng sirang puso. Kahit hari o reyna ng medisina, wala sa kanila ang kakayahan. Narito ang katotohanan sa harap mo, gumaling na ang lola mo. Bakit ka pa tumatawag sa asong ito? Ako ang gumaling sa pasyente. Dapat singilin ako ng 100,000. Pero ang batang ito ay nagsasabi ng kung ano-ano nakakagalit. Ngayon dapat siyang lumuhod at humingi ng tawad. Narinig ba ni Li Fei? Ininsulto mo ang isang hari, ikinalungkot niya ito. Nandito pa ang nanay mo, lumuhod ka at humingi ng tawad. Pagpasensyahan mo, wala siyang karapatan at saka hindi pa talaga gumagaling si Lola. Bulag ka ba? Gumaling na si Lola. Ano pa ang pinagtatalunan mo? Lola. Hari ng doktor, hindi mo ba sinabing gumaling ka na? May katuturan yan. Dapat gumaling na, di ba? Isang ugat lang ang nasira kanina. Bakit dalawa na ngayon? Bakit lumalala ang pasyente? Nanay Li Fei, tama ka talaga. Sabi ko na nga ba, putol na ang puso. Walang makagagamot kundi ang Diyos ng medisina. Hari ng doktor. Ayokong mamatay. Tulungan niyo ako, Ano man yun? May 3 dugtong ng ugat ang taong ito. Pag isa lang nasira, tatagal ng kalahating oras. Magagamot kung parehong putol 5 minuto ang hihigit, talagang walang lunas. Matalino ka, pinilit na tira masasaktan si Lola. Kasalanan mo lahat. Nagkasakit si Lola dahil sa pag-iinit mo tapos nagkakalat pa ng katarantaduhan na kagambala sa paggamot. Sasabihin ko sa'yo. Kung may mangyari kay Lola, ikaw ang papatay. Siya, yon. Dahil sa galit niya lumala ang pasyente, parado ang pulso ng puso. Naka-impluwensya pa siya sa paggamot ko kanina. Lalong pinalala ang pasyente. Kung may mangyari sa pasyente, siya ang may sala. Siya ang salaming. Ikaw, Kwak Doktor, ay naging itim at puting upside pabaga. Ikaw ba ay mahihikayat na hawakan ng iyong budhe? Ang karamdaman ng Lola ay walang kinalaman sa amin. Tuuch ang aking conscience at sabihin ito 100 beses. Ito rin ang iyong pasyente. Random ang mga pasyente. Walang gagawin sa panlabas na stimuli. Ngunit ang bata na ito ay matapang na manggugulo sa akin para sa aking mahirap na kasanayan sa medika. Maaari kong ilagay ang paggamot na hindi ka na isa-douche ito sa kanya. Li Fei, ang doktor ay dating unang doktor sa Jiangcheng. Sa tingin mo lahat tayo ay naniniwala sa kanyang diagnosis? Naniniwala pa rin ang iyong sophistria. Tingnan kung ano ang sabi mo. Anak ko! Dapat kong alaman, dapat kong itapon ng iyong unfilial ama. Pumunta tayo. Talaga, kayo dalawa ay narito upang masama ang aking ina. Hindi ito ibig sabihin ni Xiaofei. Ano ang mali? Kukunin ko ito para sa kanya. Nagdadala ka ng pares para sa kanya, huwag magturo ang iyong anak ay isang mamamatayo. Dapat kang pumatay para sa iyong buhay. Mamatayo. Life for lives, mamatayo, life for lives. Pagpatay sa buhay. Pagpatay sa buhay. Huwag mag-aalala ang lahat. Tinawag ko lang ang Diyos ng doktor. Kapag siya dumating, ang sakit ni Lola ay na-save. Siya ay narito sa lalong madaling panahon. Saan sila? Bakit hindi ko nakita ito? Ang lumang tao ay dito. Sino ang matapang sa mga ito? Maaari kong gumaling ang kanyang sakit. Huwag mong sabihin ng maliit na puso ay nasira. Ito sa kay siya nalunok o maaari din kong ibalik siya sa buhay. Ikaw isang doktor na walang paa. Matapang natawagan ng iyong sarili na isang doktor. Siya ay isang Diyos ng doktor ang makikita natin. Kung siya ay isang Diyos sa medika, hip ko ang aking ulo off at kick ito para sa'yo. Ang Diyos ng medicine ay ang Taishan Big Dipper ng patlang sa medika. Hindi ito maaaring maging tulad nito. Ang walang paa na doktor na nagpapatakbo ng isang maliit na klinika sa ulo ng village ay... Handa akong mag-condescend sa bansa upang buksan ang isang klinika sa imbitasyon ng Mr. Lee. Huwag maging isang personal na doktor para sa ina ni Mr. Lee. Pakiramdam ko sa 3 buhay. Hey, ano ang gusto mo? Li Fei, bastard,
minuto lamang ang natitiran. Paano ka makahanap ng isang quack doktor upang gumawa ng masama sa lola? Lahat ng mahusay na siya maliban sa akin, walang maaaring gumaling sa kanya. Ang pasyente ngayon ay may 2 sirang arterya ng pusod. Wala akong nakikita ngunit ang medikal na Diyos mismo na darating walang gamot. Magmadali ka at lumabas sa aking paraan. Ang sama mo naman, matandang lalaki. Lumabas ka na riyan. Mga tangang tao, siya ang Diyos ng medisina. 5 minuto na lang si Lola. Hindi mo gagamutin, huli na ang lahat. Li Fei, walang hiya ka. Nasaktan mo na si lola noon pa gagawin mo ulit sa kanya? Diyan daping wala nang magawa si Dr. Kinglin, subukan na lang natin ang matanda. Kung subukan, edi subukan. Nakasalalay ang buhay dito, paano kung gumaling siya? Kung hindi kikilos ang matanda, lalo lang mapapabilis ang kamatayan niya. Umalis ka sa daan. Naririnig mo ba ako? Nangas kang pigilan ang Diyos ng medisina. Ikaw ba ang pumatay kay Lola? Hindi imposibleng gamutin pero dapat pumirma ka ng kasunduan sa buhay at kamatayan. Daphne, paano mo nagawa ito? Tiya, buhay ni Lola ang pinag-uusapan. Kahit gaano ka kaingat, kailangan may garantiyang ibibigay. Paano kung may mangyari kay Lola? Hindi kailangang kapalit ang buhay mo. Nangangahas ka? Ano ang ikatatakot ko? Pipirmahan ko ang kasunduan. Xiaofe, huwag kang magloko. Matandang Jiang, tunay ka palang manggagamot. Araw-araw mo akong kinukunan ng presyo nagre-reseta ng pampalakas. Makakapagligtas ka na nga ba sa sakit ni inay? Huwag kang mag-alala. Or bakiya ka kung makanggagamot ay hindi biro libo-libo na ang nagamot ko kapalit ng mga kasanayang medikal. Sabihin ko, magagamot ito. 2 beses na siyang bumagsak sa puso. Sa tingin ko, kahit dumating ang tunay na Diyos ng medisina, baka di kayang gamutin. Parang mga langaw na di makapagsalita. Ikaw? Dr. King, huwag mo na siyang pansinin, Li Fei. Pirmahan mo ang kasunduan sakaling may mangyari kay Lola. Buhay mo ang kapalit. Walang problema, pipirmahan ko. Pero kung nagamot si Lola ng Diyos ng medisina, ano ang taya mo? Sasabayan kita. Kung tunay ngang nagamot ang lola ko, buhay ko ang ibibigay ko. Ibibigay ko sa iyo ang buhay ko. Walang kwenta ang buhay mo sa akin. Kung gumaling ang lola mo, ikaw na ang pantay ng bahay ko simula ngayon. Sabi nga ng hari ng manggagamot, patay na ang lola mo. Titingnan ko ang wakas mo. Sige, lalaruin kita hanggang dulo. Umalis ka sa daan. 2 parte ng pulso ng puso ang naputol. Mahirap gamutin ng immortal? Bakit mo ako ginagamot? Bakit ako ang Diyos ng medisina sa Daxia? Ito ang Juju Huanyang Karayong. At isa itong kahanga-hangang gawa. Paano siya naging barefoot na doktor? Nabulag ba ako? Tapos na ang paggagamot. Gagaling na siya sa lalong madaling panahon. Maaaring magtrabaho para kay Gili maswerte ako. Maraming salamat. Ah, hindi mo ba sinabing gumaling na? Bakit nagdurugo pa at walang malay? 2 meridiano na ang naputol sa pasyente. Ngayon lahat ng 3 ay sira. Walang nanglunas dito. Li Fei, walang utang na loob na anak. Anak, ano ba ang nangyayari, ina? Huwag kang mabahala. Ginamit ng Diyos ng medisina ang Jiu-Jiu Huanyang Karayom. Ito'y pinakamataas na kasanayan, ito'y pagkamamatay at muling pagsilang. Bubumuli ang puso ni Lola. Tama, ako ba? Imposible kung naputol ang puso maiintindihan ang mga salita mo, parang muling nabuhay ang patay. Wala kang kaalaman sa medisina. Ang tao'y tinawag na Diyos. Kaya niyang gawin ang hindi kayang gawin ng ordinaryo. Laging kumikita si Lee ng hindi kayang kitain ng ordinaryo. Diyos ng yaman. At kaya kong gamutin ang hindi kayang gamutin ng ordinaryo. Diyos ng medisina. Masyadong mababaw ang pananaw mo. Hindi mo maiintindihan. Mga sinungaling, huwag magmayabang dito, ikaw ang pumatay kay Lola. Ayon sa buhay at kamatayan, dapat mong bayaran ng buhay mo. Hindi papatay si Lola. Anong pangalan ng aso mo dito? Ang handaan na ginawa mo naging libing. Magbabayad ka, maghintay ka man. Sabi ko, putol na ang puso. Walang makakagamot. May malaking nangyayari. Sinong may sabi ng malaki? Siguradong gigising ako maya-maya. Naririnig mo ba ako? Huwag kang mag-alala, maghintay ka pa. Pinatay mo si Lola. Hindi mo pwedeng sayangin ang oras mo. Mga kababayan, pinatay ng mamamatay tao na ito ang lola ko. Anong sa tingin ninyo ang dapat gawin?
Pagbayad ng utang, buhay para sa buhay. Natural lang yan. Pagbayad ng utang, Buhay para sa buhay. natural lang yan. Pagbayad ng utang, Buhay para sa buhay. Natural lang yan. Naririnig mo ba ako? Pagbabayarin kita. Magpapakamatay ka o ipapabaril kita? Tapang siya, Fe. Gusto niya lang pagalingin si Mommy. Wala siyang gustong saktan. Wala akong sinaktan. Magagamot ng doktor ko si Lola. Hindi ka pa rin umaamin? Sabi mo walang kang sinaktan. Hindi ba bilang ang puso ni Lola? Gagaling din si Lola. Huwag kang gumawa ng gulo dito. Kung ayaw mong umamin, tatawagin ko ang buong baryo. Buhay para sa buhay. 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 Huwag po ninyo itong gawin. Anong kasalanan? Ako na ang magsasalita. Wala kaming kasalanan. Gising na si Lola. Lee Fei, hindi ka pa rin nagmamakaawa? Sige. Hindi nagigising si Lola. Kung ayaw mong magpakamatay, dadaling kita kay Lola. Buhay para sa buhay. Hindi. Itigilan niyo. Tigil! Kumusta na po, Lola? Mukhang ganap na ako'y gumaling, isang tunay na Diyos. Oo, mukhang totoong doktor na bayani ito. Hahaha, imposible. Hindi mangyayari yan. Ngayong gumaling na si Lola, ano pang pagtatalo ang meron ka? Paano nangyari yon? Sakit na hindi kayang lunasan ng hari ng medisina. Paano nagawa ng isang hampas lupang doktor sa isang tiro? Hindi ako naniniwala. Maniwala ka man o hindi, walang saysay. Hindi ka ba ang hari ng medisina? Tingnan mo ang pulso ni Lola ngayon. At sabihin mo sa lahat kung gumaling na si Lola. Nagpapanggap akong maton at ipinapasaulo, wasak ang puso mo at walang lunas, kahit siya'y gising na ngayon. Iyon ang tinatawag na huling ningning, di ba? Imposible ito. Ano ang kalagayan ng makatarungang hari? Naputol na pulso ng puso na hindi ko malunasan, ito'y talagang nalunas ng isang probinsyanong doktor sa isang tiro. Lahat ng 3 ugat ng puso'y konektado ganap na paggaling. Ang ganitong medisina ay masasabing nakakagulat. Siya'y tunay na Diyos ng medisina? Kung siya'y isang Diyos doktor, ang Lee Fei ay talagang magiging pangulo ng Shengxi. Kahit kinain man ni Lola, kayang iligtas siya ng Diyos ng medisina. Kung ako nga ba ang pangulo ng Shengxi, hindi na kailangang sabihin sa gago. Wala nang anong sakit ang puso ko. Ang galing na ito'y nakakamangha. Naku siya, Ofe. O may kakayahan ka? Maanyo mo ba ang ganong henyong doktor? Si Lola ang nagkamali nun? Nanay, ayos ka na. Jiang Daping, ang Diyos doktor na inanyaya ko ay gumaling na. Panahon na para sumunod si Lola sa buhay at kamatayan. Oras na para tuparin ang taya ng buhay. Kasalanan mo ang nangyari kay Lola? Hindi ba tama lang na alagaan siya? Bakit ko kailangang igalang ang buhay at kamatayan? Malinaw na random ang pasyente. Siniraan mo si Lee Fei dahil sa kanya. Kasuklam-suklam at walang kahihiyan at isa kang doktor. Paano mo nagawang makipagsabwatan sa ganyang tao? Dr. God, hindi ko alam na darating ka. Hindi ko alam na siya pala ang presidente ng Shengxi. Kung hindi, bigyan mo ako ng 100 lakas ng loob. Hindi ko rin siya kayang siraan. Kahit na ako ay isang ordinaryong tao. Pwede mo bang siraan kung kailan mo gusto? Hindi, nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Distinktfasselverbay, hindi ako karapat-dapat sa profesyon ito. Ibabawal kita sa ngalan ng medical god. Umalis ka na at patawarin mo ako. Patawarin mo na ako. Kaladkarin niyo ako pababa. Hindi. Si Jiang Daping ay gumaling na dahil sa medical god. Lola, pantayan mo ang bahay ko. Lee Fei, pwede mo bang apihin ang iba gamit ang pera? Mga kababayan sa loob ng maraming taon, marami na akong nagawa para sa apo ko. Pabayaan nyo na lang ba akong apihin niya? Lee Fei, patawarin mo ang iba. Mayaman at makapangyarihan ka na ngayon. Pero hindi mo pwedeng apihin ng mga tao basta-basta. Maraming taon ka nang wala. Ano ang naiambag mo sa ating barangay, Sunshine? Sa kabilang banda, si Daping. Kami ang nag-aambag sa ating barangay. Nandito kami para maghatid ng mga gamit. Hindi mo siya pwedeng galawin. Huwag mo siyang subukang 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 galawin. Oo, ako ang nagpatayo ng kalsada sa barangay. Ako rin ang gumawa ng tulay. Ako
Ako ang nagbigay ng e-bisikleta sa bawat tahanan. Ang pampublikong traktora sa entrada ng barangay, ako rin ang gumastos nito. Pati mga tiles sa ilalim ng inyong paa, lahat yan gawa ko. Eksakto. Maraming natulong si Big Ben sa barangay, walang makakaapi sa kanya. Sino ang may lakas ng loob na mang-api sa kanya? Siya ang kalaban ng 3 bundok na barangay. Punong barangay? Sigurado ka bang nitong mga taong si Zhang Daping lang ang nagbibigay sa barangay? Hoy, hindi ko yan inilaan. Pwede mo sanang i-donate. Nitong mga nakaraang taon, si Dapeng sa ngalan ng kanyang ina. Maraming donasyong ibinigay sa barangay, tumulong din siya sa matatanda at may kapansanan. Narito ang listahan ng mga donasyon sa mga taon. Nakapirma ang anak ni Gong Kansun. Ang aking inang si Sun Jihong ay si Gang, Sun bilang anak niya. Hindi ko makakalimutan ang mga tao. Hindi ko malilimutan ang kabutihan ng aking bayan. Kaya maraming donasyon ang aking naibigay sa mga taon. Maraming natulong ang anak ko sa mga mamamayan. Ang anak mo, puro pananakot lang ang alam magpasikat ng kapangyarihan. Posible bang ako ang nag-donate para sa nanay ko? Sun din ang apelido ng aking ina. Ako rin ang anak ni Ging Sun. Itong si Zhang Daping halatang inaangkin ang aking merito. Sabi mo nag-donate ka. Totoo ba yon? Basta bibig ka lang ng bibig, pwede ko ring sabihin ako gumawa ng Great Wall. Kung magsasalita lang ako darating na agad, sige itatanong ko sa iyo magkano na ang na-donate mo sa barangay. May bilang ka ba? Ito. Kung ikaw ang nag-donate ng mga supply, pwede mong ipakita ang listahan ng donasyon? Kung ikaw ni hindi mo alam kung ano ang i-donate mo, saan ka kukuha ng mukha para mandambong ng merito? Sobra na bang ibinigay ko sa mga nakaraang taon? Kailangan ko pa talagang pag-isipan. Kailangan kong pag-isipan. Pag-isipan mo na nga. Magkano ba ang naibigay mo? Hindi mo na nga maalala sa sarili mo. Huwag mong kalimutan mag-ulat nais kong magbalik sa bayan. Normal lang ito. Saklap, hindi mo matandaan. Naaalala kong mayroon akong listahan ng mga donasyon. Ilang supply na ba ang naipamahagi ko sa baryo? May nakasulat na mga numero rito. Kunin mo ang listahan ikumpara sa listahan ng kapitan. Tingnan ninyo ang aking mga naibigay sa baryo. Ipamalay din sa lahat sino ang tunay na nagbibigay pakinabang. Anak, sa mga panahong ito, ang hari ng kawang-gawang nagbigay para sa baryo. Ikaw nga ba talaga yun? Hindi lang nagdonasyon ng Pangulo sa baryo 10 bilyong dolyar sa pagtulong sa mahirap taon-taon. Libu-libong paaralan ang naipatayo. Siya rin ang unang hari ng kawanggawa sa universidad. Dapat kang ipagmalaki siya. Sapagkat itinuro sa akin ng aking ina, kung ikaw ay nabasa na, magpayong ka para sa iba, tulungan ng ibang makaahon sa hirap, walang pagyayabang diyan. Lahat ito ay turo ng aking ina. Kapitan, pwede mo namang iutos ang mga supply na to? Baka naman talagang galing kay Li Fei ang mga donasyon? Ano biro ni Derek Shark rin sa kapitan? Hoy, mali ito ha. Mga bagay sa kanyang listahan, hindi tugma sa mga supply sa ating... Hindi talaga tugma. Li Fei, alam mo ba kung ano ang isinulat mo diyan? Sabi dito, 300 truss na motor, 20 Rolls-Royce na traktora Royal Tiles, 100,000. Puro mahahalagang gamit yan. Ibang-iba to sa ginagawa ng kapitan. Pero ang natanggap namin, hindi lang 300 ordinaryong motor, 20 gamit ng murang traktora recycled na tiles, 100,000. Hoy, hindi kayo tugma. Naglakas loob pang kunin at magtrabaho. Hindi lang kayo nagbigay pansin, di ba? Nilabas ni Li Fei ang resibo malinaw na nakasulat. Kung hindi tugma, hindi tugma. Nakikipagtalo pa rin. Li Fei, mayaman ka na ngayon. Umasenso, ano naman? Hindi mo pwedeng angkinin ang anak ko, di ba? Sobrang walang hiya. Simunting motor ng mga taga-baryo traktor na gamit. At ako ang nag-donate ng lupang ito. Maniniwala kayo o hindi? Hindi ako naniniwala sa'yo. Yung motoror sa baryo ay kulang sa 3,000. At ang truss na de baterya, ang isa ay 300,000. At yung isa sa pasukan ng baryo, gamit na traktora 50,000 pesos para diyan. Ang Rolls-Royce na traktora 5 million. Buong buhay namin hindi kayo makapagmaneho ng ganyang traktora. At sa wakas, ang sahig. Ang recycled na sahig ay 30 centimos. At yung sinasabi niyo, ekspertong tiles, gandang klase yan. Yung flat ay hit sa Earthbound. Para takpan ang buong baryo 100 milyon ang kulang. Handa ka bang gumastos ng ganyan? Ikaw. Hindi pa nang marunong magyabang. Bumalik ako sa baryo para sa aking ina. Walang kwenta ang perang ito. Hindi ka naman nagkukulang sa pera, ngunit hindi mo naman talaga inambag ang lupa.
Ang matilo na panghari ay puting tiles. At ang lupa natin, mga ordinaryong tile lang. Bago ka magsalita ng kalokohan, dilat ang mga matatingnang mabuti. Oh, anak, ang tile panghari, nanto ang pinakamahal. Iba to sa karaniwang tile. Huwag kang magsalita ng wala. Nanay, maniwala ka sa akin. Para sa inyo ko inambag ang mga supplies. Walang kinalaman to kay Jiang Dapeng. Li Fei, hinahangaan kita. Nandito na ang ebidensya. Matigas pa rin ang ulo. Wala ring saysay ang katigasan niya. Malaki ang naitulong ni Dapeng sa baryo. Ipinagmamalaki ng Sansan Village. Ikaw, Li Fei, ay mayaman at makapangyarihan, ngunit wala kang naibigay sa baryo. Mas masahol ka pa sa hayop. Oh, walang silbi ang anak ni Sun Jinghong. Isang naliwudig taksil. Si Dapeng ang ipinagmamalaki ng baryo. Tingnan natin sinong manggahas humawak sa kanya. Sino ang may lakas ng loob? Sino ang may lakas ng loob? Sino ang may lakas ng loob? Karapat-dapat bang tawaging dangal ng baryo ang ganito? Kapitan, pag-isipan mong mabuti. Kanamaran din around time wikang sa Mambulag. Li Fei, wala kang naibigay na kahit piso sa baryo. Ngayon pa ang magnanakaw ang nagpapahuli. Ako pa ang tawag nilang masama. Ang mga tulad mo, walang karapatang manirahan sa Sanshan Village. Hindi ako karapat-dapat. Sa tingin ko hindi ka karapat-dapat. Huwag kayong malinlang sa kanya. Matalas ang mata ng mga taga-baryo. Alam namin kung sino ang tunay na nag-aambag. Lumabas ka ngayon din. Pag hindi, huwag mo kaming sisihin. Lumabas ka sa Sunshine Village. 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 Kapitan, talaga bang gusto niyong paalisin kami ng nanay ko? Kunwari ipinasalamatan si Dapeng, tapos gaganyanin niyo pala siya, wala kayong katulad na taksil sa barangay Sanshan. Gaya ng kanyang ina si Li Fei, ay taksil na pinalaki ni Sun Jinghong, wala ring karapatang manatili sa barangay ang babaeng yan. Tama. Dapat kayong dalawa ang paalisin, Oo nga pala. Pati libingan ng namayapang ama niya mas mabuting ilipat na rin. Oo, tama ang desisyong yan. Dapeng Jihong, huwag niyo kaming ganyanin, Kapitan. Huwag niyo kaming paalisin. Malaki ang naitulong ni Dapeng sa barangay, gagalitin niyo pa siya ng ganito? Siyempre ako ang magdedesisyon para sa kanya. Simula ngayon, wala nang lugar ang inyong mag-ina sa barangay Sanshan. Oo nga pala. Ako ang nag-donate ng lugar na ito. Ako ang may-ari nito. Wala kayong karapatang tumapak dito. Lumayas kayo sa barangay ngayon din. Mapapaalis niyo man ako. Pero babawiin ko lahat ng mga naibigay ko. Di magsimula tayo dito. Ano pa ang pinagkukunwari mo? Ako ang nagbigay ng lupang ito, wala kang kinalaman dito. Sabi mo'y donasyon mo ang lupang ito, Xiao Yue. Dalhin mo ang martilyo. Hoy, anong ginagawa mo? Gusto kong malaman mo sino talaga ang nagbigay ng lahat dito sa barangay. At ipapaalam ko sa mga tao, walang karapatang manatili sa lugar na ito. Hoy! Hoy! Tingnan mo ng mabuti. Ito ba ang resikladong ladrilong donasyon ni Jiang Dapeng? Mga ladrilong galing pa sa kinang mga yan. Hindi ko inakalang may royal na baldosa pala sa ilalim nito. Nais kong ibigay ang pinakamaganda para sa baryo. Pero baka maging pabigat sa isipan ng lahat. Kaya itinago ko ang magagandang ladrilyo. Biglang sinamantala ito ni Jiang Dapeng kinuha ang lahat ng papuri. Diyos ko, hindi pala karaniwang lupa ang atin, may mga royal na baldosa pala sa ilalim. Hindi kaya ng ordinaryong tao magdonasyon. Puro royal na baldosa pala. Baka abutin ng 1 bilyon Jiang Dapeng, kaya mo bang magbigay ng mamahaling ladrilyo? Siyempre, pera lang yan. Talaga ba? Magkano ang sahod mo sa branch office? Kami sa Dapeng ay mga executive 50,000 isang buwan pagkatapos ng buwis. 50,000? Mataas na sahod ay yan, pero 100,000 ladrilyo ang inabuloy ko para sa nanay ko. Abot sa 100 milyon ang halaga. Hindi mo yan makikita sa 100 taon. Ano naman kung nagdonasyon ka? Yung mga e-trikes sa baryo, ako nagbigay ng lahat yon. Sandali lang. Hindi mo rin kaya ang mga e-trike na yan. Kayo ang nagsisinungaling. Ang e-trike ay wala pang 3,000. Wala akong maibibigay. Totoo ba? Talaga na nga. Partes na nawaye mahigit 300,000 yuan. Bakit may mali sa logo ng kotse? Fake talaga yan. Espesyal ang pagkakagawa ng logo ginamitan ng pinakabihirang proseso. Nag-iisa sa buong mundo walang semicolon. Kung kayang gayahin, subukan niyo, babayaran ko kayo ng 300,000. Hindi ko naisip yon. Si Li Fei rin ang nagdonasyon ng kotse. Lahat sa Sunshine Village ay galing sa Pangulo, walang kakayahan ng taong to ayaw pang magbigay. Kapitan, kita niyo naman ngayon, di ba?
Siya ang dapat umalis sa Sanshan Village. Punong barangay, huwag po kayong maniniwala sa kanyang kalokohan. Hindi ako naniniwala sa kanya. Naniniwala ba ako sa'yo? Jiang Dapeng, napakahiya mo talaga. Ginamit pa niya ang kasakiman para linlangin ang mga taga na yon. Walang hiya at bastos. Kayo pong mag-ina ang pinaka-hindi karapat-dapat manatili sa Barangay Sanshan. Jiang Dapeng, umalis ka na ng kusa o ipapalayas ka na lang namin. Punong barangay, gusto ko lang po kayong makausa. Huwag ninyo pong sabihing laging ako ang nagsisinungaling. Huwag nyo na lang kaming paalisin. Hindi tama ito, hindi talaga. Hindi siya. Dapat pinakilos ko na rin ang libingan ng ninuno mo. Halika na. Palayasin na natin silang dalawa sa Barangay Saburo. Punong barangay, huwag po. Ay, Xiaofei. Nagkamali po ang lolo mong punong barangay kanina. Huwag mo nang isipin. Hindi ito kasalanan ng punong barangay ninyo. Kasalanan ito ng kahihiyan ni Jiang Dapeng. Huwag kayong mag-alala, hindi yung papasok sa isip ni Xiaofei. Ayos lang, wala yon. Mabutit nakatulong ka sa barangay. Napakabait mong anak. Tiyahong, napalaki mo ng maayos ang anak mo. Siyang lang ang may gawa nito. Ilang taon nang naghihirap si Xiaofei sa ibang bansa. Hindi ko inasahang maging presidente siya ng Shengxi. Karangalan talaga para sa amin. Huwag kayong mauto ng peking ito. Hindi siya presidente ng Shengxi. Hahaha, Kuya Dapeng, tulungan mo ako? Bilisan mo, pakawalan mo si Dapeng. Kung hindi, pasensya ka na, pakawalan mo ako. Gusto kong makita ang tapang mong ipakita sa kanila. Xiaojian, huwag kang gumulo. Si Xiaofei ang presidente ng Shengxi Group. Hindi mo kayang pag-initan itong batang ito? Pero siya ang pinakamagaling sa angkan namin. Presidente ng Shengxi? Siya lang? Lola, huwag kang papalin lang sa kanya. Construction worker lang siya. Ang lakas ng loob mo. Mandaya ka. Pinapunta mo ako rito. Nagpanggap ka pang presidente ng Shengxi. Kung hindi ako presidente ng Shengxi yung mga alahas at yung rebulto ni Buddha, paano nanggaling ang 5 milyon? Nanakaw mo ang mamahaling bagay na ito. Galing. May ebidensya ka bang ninakaw ito? Hindi ako pulis. Saan galing ang ebidensyang ito? Walang ebidensya, paninirang puri ito. Sa salita mo lang ako aasa. Pwede kitang ikulong sa pagsulat ng sulat. Huwag kang manakot dito kahit walang ebidensya na magnanakaw ka. Patunay na mahirap ka ang meron ako. Ito ang video sa construction site. Tingnan mo. Sino ba talaga ang bida dito? Hindi ba si Li Fei ito? Bakit siya nagbubuhat ng ladrilyo? Presidente ng Shengxi. Bakit ka nagtatrabaho sa konstruksyon? Baka nag-i-inspection lang ako. Uy, tingin na. Sa akin ang konstruksyon na ito. Ikaw naman ang mag-inspeksyon. Dahil kamag-anak tayo, binigay ko lang ang proyektong ito. Kung hindi, wala kang makukuhang proyekto, magugutom ka na lang. Wala kang karapatang magsalita dito, impostor. Lola, paalisin mo na siya may darating mula sa Shengxi Group para pag-usapan ng malaking proyekto. Huwag mong sirain ang deal sa impostor na ito. Si Li Fei ay nakahanap ng Dr. Diyos ang nagligtas ng buhay ko. Lola, si Li Fei na manggagawa. Doktor pa alang kayang kumuha ang tunay na Diyos ng gamutay ay kasama ni Presidente Shengxi. Pero ang sakit ko, Inay, huwag mong kalimutan kalahating buwan nakalipas humingi ako ng abong pabango sa Templo Bodhisattva, umabot ng 300,000. Iyan ay biyaya ng Bodhisattva. Makakatayo ka na ngayon. Lahat ito dahil sa tubig na mayabo. Walang kwenta ang karayom ng Dr. Diyos kumpara sa abong pabango katawa-tawa. Huwag mong sabihing hindi doktor ang Doktor Paa. Kahit doktor man, mas makapangyarihan pa kay Bodhisattva. Tama, sa palagay ko, ang sakit ni Lola ay dahil sa pinsan at tiyuhin niya ang tubig na may abo. Walang kinalaman ang Doktor Paa. Sa kalat lang ng konstruksyon mo sa pagbuhat ng ladrilyo. Bakit kukuha ng dakilang doktor ng siya? Ako ang presidente di ba't para sa kaligtasan ng mga manggagawa? Tumingin sa konstruksyon. Delikadong presidente ng Shengxi, isang mayamang tao sa antas ng pinakamayaman sa siya, kailangan mong pumunta sa konstruksyon. Kung ako sana, kahit mamatay lahat ng manggagawa, hindi mo na kailangang tingnan. Ano nangyari sa mga panusto sa baryo? Xiaofei, pero malaki ang naitulong nito sa amin, kaya lang yan ng presidente ng Shengxi. Ang mga basurang ito ay galing talaga sa Grupo Shengxi. Pero walang kinalaman siya. Dala ko ang listahan ng donasyon, bakit walang kinalaman sa akin? Nakakamangha na nanakawin mo ang listahan. Pero alam mo ang Grupo Shengxi. Bakit nagdonasyon ng marami? Para sa Baryo Sanshan? Bakit kaya? Dahil magpapatayo ang Grupo Shengxi ng resort sa Baryo Sanshan. At iyon ang tunay nilang pakay, isipin mo. Isang mahirap at tiwangwang na baryo, paano tayo magpapatuloy?
Siyempre kalsada, truck at tiles ang kailangan. Paano ipapasok ang mga materyales kundi? Pumirma ako sa resort para sa retirement ng nanay ko at para rin sa mga taga-baryo. Sa panahong ito, gigibain kita, alis ka pa rin? Pangunahing proyekto ng Shengshi Group, ito direktang utos ng presidente ng Shengshi ang general na manager mismo ang sumubaybay, milyon-milyong puhunan, isang napakalaking proyekto. Para raw sa inamong mag-enjoy sa pagtanda? Akala mo ba tanga ang lahat? Bilyon-bilyong proyekto. Paano mapapaunlad ng isang tao lang? Li Fei, wala kang pangkaraniwang sentido na ngahas kang magmayabang dito. Para sa nanay ko kahit 10 bilyon, kahit 100 bilyon, handa ako. Hahaha. Malaking kumpanya ang Shengshi Group, ginagastos ang bilyon para sa kapakanan ng lahat. Paano para lang sa matandang to? Sa salita mo pa lang kitang-kita na ang totoong ugali mo. Noon ko pa nakita impostor lang siya. Kawawa naman kayo, nabulag kayo ng punyetang to. Panahon na para may hindi pa rin naniniwalang presidente ako ng Shengshi. Ang utak niyo kahilera ng doktor, di kayo malulunasan. Li Fei, wala ka ng ibang masabi? Ang nagtiwala pang presidente ka ng Shengshi, yun ang may sira sa ulo. Sige, ganito na lang kung naniniwala pa kayong presidente siya. Tumabi na kayo kay Li Fei, sa naniniwalang impostor siya, sumama kayo sa akin. Haha, kita niyo? Matalas ang mata ng mga tao, Chuyaw. Bakit nakatayo ka pa diyan? Mula pagkabata ko kilala si Kuya Li Fei. Naniniwala ako sa kanyang pagkatao, hindi siya magsisinungaling. Nagsinungaling pa sa sariling ina, nagpapanggap na basura. At character Chuyaw, nababaliw ka na, huwag mong kalimutan. Ikaw ang nobya ni Sunjan. Chuyaw, halika na rito. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Nasa kanya ang mga paa saan man niya gustong tumayo, kaya ka pala bastos sa kanya. Hahaha, Li Fei. Talagang hindi ko maintindihan, isa kang peke. Ang kapal mo maging mayabang dito. Alam mo ba, kailangan pang pumunta dito ang managing director ng Shengshi? General Manager ng Shengshi Group. Siya ang pangalawa sa pinuno ng Shengshi, ang Jiang Cheng ang sentro. Hindi naman ganoon kahusay. Li Fei, hindi ka ba nagpapanggap na presidente ng Shengshi? Hindi ko inasahang dadating din ang pangalawa ng Shengshi, hintayin natin siya. Nakikita ko kung paano ka magpanggap. Maraming sangay ang Shengshi Group, pangasiwa lang siya sa real estate department. Hindi talaga siya pangalawang pinuno. Hahaha. Hanga talaga ako sa'yo. Lahat ito para sa planong ito nandyan pa rin. Pumunta ang general manager para inspeksyonin ang resort, ipamimigay din ang pondo para sa demolisyon. Ito ang pagkakataon nating yumaman. Itong gagong ito nagpanggap pa bilang presidente ng Shengshi. Kung malaman ito ng general manager, hindi makukuha ng lahat ang pondo para sa demolisyon? Hindi mo ba magagawa yun? Maring tumanggap na favor mula na Shengshi habang buhay, isang pagkakataong magpayaman na bihira mangyari. Li Fei, hindi maganda ang pagpapanggap mo. Nagpapanggap kang presidente ng Shengshi. Okay lang kung ikaw ang magkakaproblema, huwag mo kaming idamay sa kapalaran mo. Hindi ako nagpapanggap na iba. Maniwala kay Sunjan at Jiang Daping, talagang malas yan. Peke ka, tumahimik ka. Mga kasama, ang proyektong ito, personal na inutos ng presidente ng Shengshi. Kung masira itong peking ito, hindi lang hindi tayo yayaman. Madadagdagan pa ng galit ng totoong presidente ng Shengshi. Ano raw ang dapat gawin? Ano pa ba ang magagawa natin? Siyempre, palayasin ang impostor na ito. Lumabas ka sa Barangay Sanshan. 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 Marami na kaming nagawa ni nanay para sa barangay, nagpapakamatay ka para sa mumurahing kita. Umalis na tayo sa baryo. Ano ning naitulong mo? Nagpapanggap na gabayan ng Shengshi Group sa mga supply dito, tinatawag mo pang kontribusyon yan? Kahit totoong nagdonasyon ka ng mga yan. Ano naman ngayon? Ngayon, bilyon-bilyon ang iaabot ng Shengshi Group sa baryo. Sa panahong iyon, milyon-milyong pondo sa demolisyon ang mapapasayo. Paano mangyayari? Yan kung peke ka lang, mawawalan ng pagkakakitaan ng lahat. Kapitan, sang-ayon ka rin ba? Li Fei, nahayag na ang katotohanan. Bakit ako pa ang tinatanong mo? Tulang ang pagkakataon ng baryo nating yumaman, sang-ayon ako. Kapitan, huwag mo kaming paalisin. Si Xiaofi ay hindi sinungaling. Anong problema? Aminado ako, ngunit tahanan namin ito ni Xiao. Fei, saan pa kami pupunta? Gusto mo bang makulong? Hindi CEO ang anak mo, ninakaw niya ang 5 milyon at alahas lumabas na ang katotohanan. Dapat ka ring makulong. Wala nang iba pa nagpakilalang presidente ng Shengshi, si Huan Shi sapat na para makulong siya, hahaha. Dagdag pa ang pagnanakaw ng maraming bagay.
Nakikita ko ang Sunshine Village, dapat mo siyang iwasang mabuti. Ganyan nga. Hindi natin palalaganapin ang magnanakaw at sinungaling dito. Lumabas ka na sa Sunshine Village, bahala na sa'yo ang autoridad. Ikaw, Ikaw, sobra ka na. Naniniwala ako kay Li Fei kahit hindi siya presidente ng Shengshi Group. Naniniwala akong hindi siya magnanakaw o manloloko. Chuyaw, hanggang ngayon, nasa tabi mo pa rin si Li Fei, hindi ka magkakasala, huwag mong kalimutan. Ikaw ang aking nobya. Nakikiisa ako kay Kuya Fei. Naniniwala ako sa ugali niya at nitiyahong ipinaglaban ko sila. Tungkol sa ating kasunduan, hindi ako sang-ayon. Bakit mo sinasabing ikaw ang nobyo ko? Ano daw? Sabi niya, huwag masyadong malambing, mas matalino si Chuyaw kaysa sa'yo, gago ka. Hindi mo siya karapat-dapat. Naghahanap ka ng away, tatanungin kita ulit. Hindi mo ba kayang tapusin to? Sabihin ko, kakampi ako kay Kuya Li Fei. Hindi ako sasama. At hindi mo ako nobyo. Bakit mo ako inuutusan? Sige. Hindi ka talaga sasaman, no? Bakit mo gustong agawin ang dalagang bayan? Bitawan mo, putang ina, bitawan mo. Malaya na akong magmahal kahit kasama ko siya, panoorin mo. Kuya Li Fei, totoo ba ang sinabi mo? Ako. sa tingin ko ayos lang, nagkamali ako noon. Mabuting babae talaga si Chu. Yaw mga 1 taon na ang nakalipas na bali. Ang binti ko sa pag-akyat ng bundok para mamitas ng kabuti. Hindi ko sinabi sa'yo. Inalagaan niya ako ng 3 buwan. Nasaktan ka ng husto, bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi ba't baka mag-alala ka? Pero mabuti talaga si Yaw Yaw. Nagkasunduan na kasi kayo ni Tingting noon. At ipinangako ng magulang ni Yaw Yaw kay Sunjan. Kaya hindi kita sinabihan. Ito ang naisip ko. Salamat, Chuyaw. Hindi ito oras para maglandian. Chuyaw, ipinangako ka ng magulang mo, nakipagrelasyon ka kay Li Fei, dapat magpaliwanag sa akin ang magulang mo. Sabi ko walang anuman sa amin ni Kuya Li Fei tungkol sa kasunduan ko. Ako ang nagdedesisyon. Hindi pumayag ang magulang ko. Sino nagsabi niyan? Bakit hindi kami ang maging Panginoon mo? Tito Chu at Tia Chu, tingnan niyo ang nagawa ng anak niyo. Nakipagtagpo pala kay Li Fei ng patago. Simula bata pa si Chu Yao, ibig na ibig kay Li Fei. Di ba normal na magsama sila? Chuyaw, bakit ka ganun kabastos? Sabihin mo na lang ng diretsyo. Mapapasama ka sa kumunoy sa ginawa mo. Saan mo gustong ilagay ang mukha namin? Hindi pa sumasangayon si Chuyaw sa kasunduan Tito at Tia Chu. Bakit niyo nasabi yon? Tumigil ka. Eto pamilya naming usapan, wala kang karapatang makisali. Nakita ba ni Li Fei yon? Hindi ka pinapansin ng angkan nila, Chu. Wala kang karapatan maging manugang nila. Sinong nagsabi niyan? Basta hindi ako ayaw ni Kuya Li Fei, gusto ko siyang pakasalan. Totoo ba ang sinabi mo? Kuya Li Fei, tagal na kitang gusto. Kuya, kasalan lang noon ang kasunduan niyo ni Tingting. Kaya ako napilitang umurong. Pero ngayon, susubukan ko ang tunay na pag-ibig. Lakasan mo ang loob. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Chuyaw, dahil pinili mo ako, hindi kita bibiguin, ipapangako ko ang magandang bukas para sa'yo. Koronang sinasabi mo, sa kulungan ang bagsak mo sasama siya sa'yo? Mapapabalo ka lang. Manloloko talaga yang si Li Fei, pinagtripan lang si Chuyaw. Chuyaw, bibilang ako ng 3, dali-dali ka dito. Kung hindi, pawawalang bisa ko ang kasunduan, di kakayanin ng magulang mo. Kasunduan lang yan, hindi kinikilala ni Chuyaw sino ang may lakas ng loob humawak sa kanya. Sinong may sabing hindi? Lagi namin kinikilala, Chuyaw. Gigil ka ba sa amin? Ayaw mo sa magaling na asawa tulad ni Sunjan sa dukhang lalaking yan ka pa nakikipag-usap. Yaw Yaw, huwag mong galitin ang tatay mo. Mag-sorry ka na kay Shanshan. Pipili ni Chuyaw ang tunay na pag-ibig. Bakit siya magsusorry? Tunay na pag-ibig raw, ano ba yan, tatay? Nakita mo na? 2 apartment sa Jiangcheng ang binili ko para sa mga Chu. Basta sumunod si Chuyaw sa akin. Mamumuhay silang prinsesa sa Jiangcheng. Magsasakang buhay ang aabutin. Pag pinakasalan ka ni Chuyaw, maghihirap ang magulang niya kasama ng nanay mo. Hindi na aangat pa. Kuya, villa sa garden community ito, di ba? 5 milyon ang halaga ng villa, 10 milyon para sa 2 villa. Ang lakas kong gumastos. Nakita na ba ni Chu Yao? Bilang pinsan mo, payo ko sa'yo. Sa lalaki, masama ang maling trabaho. Sa babae, masama ang maling asawa. Sumama ka kay Sun, dyan titira ka sa villa. Sumunod ka kay Li Fei, dito ka lang mapupunta. Chuyaw, kung nagsinungaling ako na hindi ako presidente ng Shengshi, kundi ordinaryong tao lang, pipiliin mo pa rin ba ako? Kuya Li Fei, gusto kita. Kapag nag-asawa ng manok, sumunod sa manok. Kapag nag-asawa ng aso, sumunod sa aso. Kung magsasaka ka, sasamahan kita. Kung makukulong ka, maghihintay ako.
Chuyaw, nababaliw ka na ba? Aminado siyang nagpapanggap siya. Makakulong din yan. Mag-asawa ka na lang mag-asawa ng aso, sumunod sa aso. Hindi ko inamin na nagpapanggap ako nang sumunod si Chuyaw sa akin dadaloy ang biyaya. Walang katapusang ginhawa, sumusunod siya sa'yo. Pero puro paghihirap lang makakamit gaya ng nangyari sa nanay mo. Kung ulitin mong insultuhin ang nanay ko, mag-ingat ka sa sasabihin mo. Hindi yan insulto. Sinasabi lang ang totoo. Sumunod ang nanay mo sa'yo. Kailan siya naging komportable? Ninakaw mong pera, hindi magpapaginhawa sa kanya, puro kahihiyan lang ang maidudulot. Tigilan mo na yung kalokohan, tawagin ang pulis at arestuhin siya. Isasakdal ko siya sa pag-agaw sa anak ko. Kung kukunin ninyo si Li Fei, isama nyo na rin ako, susunod ako sa kanya. Hindi nila ako kayang galawin. Chuyaw, bakit ka nagmamatigas? Pinag-aaral ka naming makatapos, ngayon waiter ka lang sa Jiangcheng, 3,000 lang ang sahod. Gusto mo ba kaming galitin? Ipinakasal na nga kita kay Sunjan para umangat ang buhay natin. Bakit ka nagpakabit sa walang kwentang lalaking ito? Hindi naman walang pag-asa si Li Fei. Kahit mahirap siya ngayon, pag magkasama kami, makakaahon din kami. Mapapaginhawa rin namin kayo. Huwag nang maghintay, gawin mo na ngayon. Tumigil ka nga, Chuyaw. Huling pagkakataon mo na. To kung ipipilit mong sumunod kay Li Fei, wawakasan ko ang relasyon nating mag-ama. Tatay, bakit mo kailangang gawin ito? Chuyaw, walang utang na loob na anak dati, sumusunod ka kay Sanjan. Pwede nang sumama sa'yo sa syudad ang magulang mo. Pero sumunod ka kay Li Fei, ang mga magulang mo. Sayang ang oras namin sa pagpapalaki sa'yo. Tito, tita, kung gusto niyong masiyahan sa syudad, hindi naman kailangang pakasalan ni Chuyaw si Sunjan, wag na lang kayong magsalita, kaya ko ring ibigay. Li Fei, nagbibiro ka ba? Hindi ito ordinaryong villa. Villa ito ng mayaman sa Garden District, 5,200,000 gusali. Kaya mo ba yan? Wala siyang kayang bilhin. Ganitong klaseng trabahante sa konstruksyon. Kung hindi dahil sa pandurukot, kahit 10 buhay ka magtrabaho, hindi mo mabibili ang banyo sa villa. Kuya Li Fei, basta makasama kita kahit saan ako tumira. Chuyaw, naniniwala ako sa'yo. Pero hindi mo kailangang makitira sa akin. Makipagsaya ka na lang sa nanay ko, tito, tita. Gusto niyong villa, di ba? Pwede kayong pumili ng kahit anong villa. Li Fei, tumigil ka sa pagpapanggap. Wala kang bahay sa Jiangcheng. Nagsasabi ka pang pipili kami ng villa. Kung talagang mahal mo si Yaw Yaw, hayaan mo na siya pakasal na siya kay Sunjan. Huwag mo siyang pahirapan. Kung hindi ka naniniwala, mapapatunayan ko ngayon, mabibili ko ang bahay ngayon din. Naalala pa ni nanay si Xiao Huang na ahenteng ipinakilala ko noon. Tawagan mo na siya ngayon. Ano? Nakalimutan mo dinala ka niya sa Jiangcheng makalipas ang 6 na buwan. Naaalala ko. Pero sigurado ka bang bibili ka ng bahay? May ganun tayong pera? Nanay, okay lang, tawagan mo na siya. Nagpatawag ka pa ng ahente para sa villa. Kung hindi sa maduming pera mo, makakabili ka ba ng villa? Siya nga pala. Ang high-end na villa tulad ng sa akin diretso ang transaksyon. Yang murang villa mo, kailangan mo ng pangmasang ahente. Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Huwag kang mag-alala. Naghanda ako ng pinakamagandang villa, mga villa sa Royal Community. Masisiyahan kayong mga tito at tita. Li Fei, nagbibiro ka ba? Alam mo ba kung anong klaseng komunidad ang Royal Community? Ito ang pinakamalaking mayamang lugar sa Jiangcheng. Ang simula ng presyo ng villa ay 100 milyon. Ang mga pinakamayaman sa Jiangcheng lang ang karapat-dapat. Hindi sapat ang pera lang. Dapat i-reserve ang kanyang villa sa Royal Community. Naibenta na ang villa bago pa ito matayo. Nagsasabi pa siya dito. Maghanap daw siya ng ahente para bumili ng bahay. Ang kulit mo talaga, ha. Anak, hindi natin kaya ang Royal Villa na ito? Kalimutan na yan, mamanalig ka sa akin. Tawagan mo na ang ahensyang yon, hintayin nating dumating siya. Hindi sila dapat tumawa. Sige. Li Fei, hinahangaan ko ang lakas ng loob mo na wasak na ang lahat nandito pa rin. Kanina pa sinabi ng pinsan natin, ang mga villa sa Royal Residential Area. Naibenta na ito bago pa itinayo, nauubos na ang stock. Sinong ahente ang may kakayahang gawin to? Yung sira-sira mong bahay tumutulo pa rin? Huwag na nating pag-usapan ang mga villa sa Jiangcheng. Kung makakabili ka ng second-hand na bahay sa Jiangcheng, baka nire-respeto pa kita noon. Kuya Li Fei, sabi ko na, pwede akong tumira kahit saan, wag mong gawin to ng nakasimangot. Dahil naniniwala kang presidente ako ng Shengxi, dapat alam mong hindi ako nagbibiro. Li Fei, tumigil ka na sa panggagaya. Hindi mo nga kayang bumili ng villa sa Royal Community. Kung makabili ka man lang ng kubeta sa Royal Community, ipapakasal ko sa iyo ang anak ko. Yan ang sinabi mo.
Hoy, nasaan si Xiao Huang? Kunin mo ang kontrata, magkikita na tayo ngayon. Li Fei, kaya mo ba talagang umarte? Sinabi ko na kanina na ibenta na lahat ng villa sa Royal Community. Walang saysayang na ibenta ng villa. Isang salita lang mula sa akin, kailangan kansilahin ng Royal Real Estate ang transaksyon, ibenta mo sa akin ang bahay. Hindi ko inasahang ganito kakagaling. Li Fei, tawagin mo na yung ahente na yan. Gusto kong makita. Paano mo naayos ang Royal Villa na ito? Tama si Mr. Lee, isang salita lang mula sa kanya, kailangang ibenta ng Royal Real Estate ang bahay sa kanya. Kumusta po, Geely? Kumusta? Naihanda nyo na ba ang lahat? Kompleto na. Pwede na tayong maglagda ng kontrata. Nagbibiro ka ba? 3,000 ahenteng tulad mo kada buwan. Sa paningin ko at mga basurang tagadala ng ladrilyo, walang pinagkaiba. Kala mo kaya mo magbenta ng Royal Villa? Di bagay sa'yo to bakit di makabenta ang ahente. Sige, magpanggap ka na. Ano bang nabili mo? Alin sa Emperor's Villa ang nabili mo? Villa sa ganitong antas, di ko pa nakikita iyan. Sabihin mo kung alin ang nabili mo para makita namin ang mundo. Hindi villa ang binili ko, buong komunidad ang binili ko. Ito ang komunidad? Bakit di mo sabihing binili mo mundo? Buong komunidad abot 10 bilyon ang halaga nito. Ang daling magmalaki ng walang basehan. Si Geely ang presidente ng Shengxi, kaya bilhin ang buong Royal Community. Ito'y karangalan ko. Sige, ipagmalaki mo na. Yan, magpaunahan ka ng ahente. Nakakatawa ka talaga. Ah, ganun ba? Dapat mismo sa chairman ng Royal Estate mas paniniwalaan kaysa sa taong nakaukay na damit at peking mamahaling kurbata sa ahenteng 3,000 lang ang sahod. Xiao Yue, bayaran mo. Opo. Tigilan mo na ang biro. Ano laman ng sako? Siyempre, buong Royal Community at titulo ng lahat ng villa. 1 milyong titulo ng lupa. Sa sako mo ba ito inilagay? Huwag kang lokohan. Hindi ko alam. Akala ko kamote ang laman nito. Ha ha ha. Totoong kamote ito, haha. Ano ang laman nito? Anong kinalaman mo dyan? Siyempre may kinalaman. Di ba't bibili ka ng villa para kina Chu Yao at pamilya nila? Kaya mo ba itong ilabas at ipakita? Ang bahay ay para tirhan, hindi pang exhibition. Bakit ko ipapakita sa'yo? Inay Chuya, pumili ka ng kahit alin. Tita, di mo ba sinabi na kapag nakabili ako ng villa, ipapakasal mo ba si Yao Yao sa akin? Malaya kang pumili kay Li Fei. Sawa ka na ba sa gulo? Bilisan mo at ibalik si Chu Yao. Akala mo ba mga tanga kami? Anong hinahanap mo sa sira-sirang sako, Tito Chu? Tita Chu, dahil sumusunod si Chu Yao kay Li Fei, wala na akong magagawa. Pawalan na natin ang kasunduan. Ang villang ito sa Garden District. Hindi ko maibibigay ito sa'yo. Oo nga pala. Kanina pa si Li Fei. Hindi ito ang villa sa buong Royal Community. Binili niya ang lahat. Kayong dalawang matanda, tara't pumili ng isa. Ikaw. Hindi ka na dapat bumalik. Hindi ako... Dahil ayaw mong bumalik, ipapahiya ko rito ang hayop na ito. Di mo ba sinabi ito ba lahat ng titulo sa Royal Community? Sige, ipatingin ko sa lahat, wala kang silbi. Walang laman dito, ang lakas ng loob mong manloko. Paano kung tunay na titulo ito? Kung may titulo sa loob, hindi kita pipigilan. Sayang naman. Wala kang kakayahang bumili ng bahay sa Jiangcheng? Puro titulo ng lupa ang mga ito. Paano nangyari ito? At lahat ay titulo sa Royal Villas ito. Imposible yan. Kahit ako, hindi makabili ng villa sa Royal. Bakit siya pa? Bakit ako presidente ng Shengxi Group? Panahon na. Hindi ka pa rin naniniwala. Totoo ba? Siyempre, totoo ito. Baka imposible. Ninakaw din nila ito. Hindi mabebenta ang mga titulo hanggang maibenta, nakakandado sa real estate centers. Sino ang maglakas loob magnakaw? Kung hindi ninakaw peke, yan madaling pekein yan. Nakaselyo ng chairman ng Emperor, paano pekeng mabuti? Ako ang chairman ng Royal Real Estate. Kayong dalawa, isang nagpapanggap na presidente ng Shengxi, isang nagkunwari na chairman ng Royal mga walang kwentang totoong nagpapanggap. Basurang ito magpanggap. Kaya sinabi ko sa inyo, chairman ng Royal. Siya ang hari ng mga manufacturer. Lahat ng manufacturer sa Jiangcheng ay kanyang tauhan. Nasa tuktok siya ng piramide. Isa kang mababang ahente. Paano ka naglakas loob magpanggap? Ako talaga to, bakit magpapanggap? Hanggat walang ebidensya, di maniniwala.
Kilala ko lahat ng may-ari sa Jiangcheng. Paano ninyo nagawang gayahin si Ji Huang? Nabaril mo ang sarili mo. Hindi sapat ang pambasag ko, patunayan niyo rin si Ji Huang. Paano matatakot sasabihin ko sa inyo ang peke ay hindi magiging totoo, Chu Yao? Ipapakita ko ang tunay na sinungaling. Ang kanyang totoong kulay. Huwag nang hintayin ang katotohanan. Hello, si Ji. Fang ba ito? May nagpapanggap kay Ji Huang dito, pumunta ka at ibunyag mo siya. Kuya, tumawag ka lang sa garden community? Si Ji Fang ang pangalawang pinakamalaking developer sa Jiangcheng, pangalawa lang sa Royal Real Estate. Siyempre, binili ko yung garden plot si Ji. Fang ang tumawag ulit, binigyan pa ako ng 10% diskwento para sa iyong pagmumukha. Ang laki ng mukha mo. Para sa isang tagabuhat ng ladrilyong tulad mo, talagang malaking mukha yan. Tawagan mo siya. Ilang taon na akong di nakakita kay Xiaofang, makipagkita ka sa matapang. Pangalan ba ni Ji Fang ay sayo rin? Adik ka talaga magpanggap, no? Nagsimula siyang magtrabaho sa akin 10 taon na. Ang nakalipas, siya ang aking assistant. Nagpatayo siya ng sariling negosyo. Ang puhunan ay galing lahat sa akin. Bilang boss at nakatatanda, hindi labis na tawagin siyang Xiaofang. Kung tunay na si Chairman Huang yan, syempre hindi sobra. Pero sino ka ba? Tumingin ka sa salamin, karapat-dapat ka ba? Karapat-dapat ba siya? Makikita mo pagkatapos. Nandito pa rin, hintayin nating dumating si Ji Fang, una kang lilinisin nito. Hintayin mo siya. Hindi pa sigurado kung sino ang lilinisan. Talaga? Gusto kong makita kung sinong bastos ang matapang pangahas mong ginaya si Ji Huang. Nandito ka pala, Ji Huang. Si Ji Fang itong grupo ng mga bastos, hindot kayong manggaya kay Huang Dong. May mga nagpapanggap pang presidente ng Shengxi. Gayahin mo lang si Ji. Huang pangahas mong magpanggap na presidente ng Shengxi? Gusto ko nga makita iyan. Sino ang may lakas ng loob? Ang tagal nating di nagkita, Xiaofang. Si Mr. Fang mismo ang pumunta para sabihin sa'yo, pangahas ka. Ikaw mismo ang papatay sa'yo? Mga peke, huling pagkakataon yung lumuhod. Tumahimik ka? Lagi bang mali ang tinitira ni Fang Fang Fang? Mga imposter sila. Ikaw pala! Pasensya na po, ako po'y hindi ko kayo nakilala kanina. Imposible yan. Siya pala ang tunay na si Mr. Huang. Kung siya nga ang hari ng real estate, magiging presidente talaga ng Shengxi si Li Fei, hindi dapat ganito. Mr. Fang, nagkakamali ka ba? Si Mr. Wang ang aking tagapagligtas. Utang ko sa kanya ang buhay ko. Mali ako. Di pwedeng mapagkamala ng magulang. Taos puso kong humihingi ng pasensya si Mr. Wang paumanhin sa abala. Huwag sa akin humingi ng tawad. Kay Mr. Li ka humingi ng kapatawaran. Si Mr. Li ng Shengxi Group. Taos puso pong humihingi ng tawad si Mr. Li. Walang intensyong manakit. Okay lang. Hindi mo kasalanan. Kasalanan ni Sunjan at Jiang Dapeng. Anong sinabi mong tumahimik? Mga palaboy, hindi nakikilala ang mata sa tunay na tao. Kayo mismo ang nanira kay Mr. Li kanina. Lumuhod ka ngayon din? Kung hindi, wala kayong lugar sa Jiangcheng at ikaw. Lumuhod! Lumuhod! Huwag kayong luhod sa akin kung luluhod man kayo. Sa nanay at kay Chuyo PS. Tapos na ang kasunduan. Alright, Li Fei. Di ko inaasahang boss ka pala. Nagkaintindihan lang tayo kanina. Hoy, hoy, hoy. Correct. Presidente ka ng Shengxi Group. Kahit wala kang villa sa Royal Community, ikakasal pa rin namin si Chu Yao sa'yo. Ikaw lang ang karapat-dapat magnakaw. Kay Mrs. Li lumuhod ka ngayon din. Nakababa na ng eroplano si Mr. Shu. Magpadala ka ng matinong tao para sunduin ka. Paparating na ako. Uy, Assistant Liu, parang na-offend ko ang presidente ng Shengxi Group nyo. Nasa amin siya ngayon sa barangay. Ano? Nagbibiro ka? Bumalik si Mr. Li para sunduin ang nanay niya. Bakit naman napunta sa inyo? Hindi si Li Fei. Hindi ba't boss mo iyan? Mababa ang ranggo ko. Di karapat dapat malaman pangalan ni Mr. Li. Pero siya ang pinakamayaman sa Great Xia. Dapat nasa abroad siya para sunduin ang nanay. Paano napadpad sa liblib niyong paryo? Di ko alam kung sinong gagong manggagaya. Sabi na nga peke siya eh. Pakisugod na at linisin yan. Sige nga, sino kaya ang may lakas ng loob pati presidente ng Shengxi ginagaya? Bakit kailangan pa ng dagdag na tao? Bah, itong batang to hindi totoo na presidente siya ng Shengxi Mr. Wang. Naloko ka niya. Oras na para dito, di mo pa rin napapaniwalaan. Mukhang may sira talaga utak mo. Naniniwala akong presidente ka ng Shengxi, may topak ang taong yan, darating na ang assistant ng general manager, galing siya
Sa main office, totoo o peke mabubuking ka niya kaagad haha. Di pa karapat-dapat ang assistant manager na makita ako gustong magpanggap. Dapat general manager man lang. Para mabuking ang peke, bakit si Mr. Shu pa ang kailangan? Hindi mo karapat-dapat tawagan ang iyong general na manager. Pigay ka lang, kailangan pa rin namin ang aming general na manager. Hindi ba't malapit nang dumating ang iyong general na manager? Maghintay ka na lang at makita mo pero huwag kang magpaloko. Ginoong Huang, sa palagay ko nayuko ka na walang kwenta ang batang ito. Itinuring mo siyang pangulo ng Shengshi. Kung sabihin mong hindi, hindi yun. Kung sasabihin kong hindi ka talaga. Nagtrabaho ka sa headquarters, hindi ko pa ito nakita. Dapat nakilala mo na ang aking kalihim na si Xiao Yue, di ba? Mukhang bago dito ang taong ito. Hindi ko rin siya nakita. Ano ba yan? Ikaw mahirap magpanggap bilang si G. Lee, maraming tao ang inimbitahan para tulungan ka sa pag-arte. Nakakalungkot na makilala mo ako. Buti na lang nandito ka, Assistant Liu, kung hindi, maluloko ang gagong ito. Impostor ka't nang agaw pa ng babae sa akin, makakapanood ako kung paano ka mamatay. Dahil bago ka dito, hindi mo pa ako nakikita. Paano mo masasabing hindi ako? Hindi ko kilala si Jilly pero alam ko ang kanyang pagmamaneho. Umalis si Jilly sa kumpanya 2 araw lang ang nakalipas para sunduin ang kanyang ina. Nasa Barangay San siya ng aking ina. Nagbibiro ka ba? Gumagastos si Jilly ng 100 milyon para sa inataon-taon. Walang katapusang mamahaling mga gamit. Iba't ibang boss ang naglilingkod sa kanya. Ang ina ni Jilly ay maituturing na unang ginang ng dakilang siya kahit hindi siya magretiro sa ibang bansa. Dapat nasa mamahaling villa sa syudad. Bakit nandito ka? Tama, mabuti rin si Jilly ang ina ni Jilly. Lahat sila'y may dugong maharlika. Hindi tulad ninyong 2 probinsyano. Hula-hula lang niya yan. Paano magiging ebidensya yan? Si Assistant Li Fei Liu ang katulong ng general na manager. Kahit hula lang yan, may bisa pa rin yan. Nagtatalo pa rin kayo dito. Walang kwentang makipagtalo ka. Darating si General Manager Shu mamaya. Kung malaman niyang probinsyanong impersonator ka ni Jilly, mawawalan ka ng kakayahang kumain at umakat. Tama ba? Hintayin mo siyang dumating. Li Fei, hindi mo ba naintindihan? Gusto ni Ast. Liu na umamin ka ngayon para bigyan ka ng pagkakataon. Kung hihintayin mo si Ji Shu, tapos na. Si Shu ang pinagkakatiwalaan ni Ji Li. Kung malaman niyang may peking President Li, mawawalan siya ng kakayahang kumain kumalaw. Anak, ano na dapat gawin? Okay lang si nanay, hindi siya makakagalaw. Bulag ang mata ko sa inyong kalokohan, tunay si Jilly. Nag-aalinlangan ka pa? Sino ka ba? Ako ang hari ng Jiangqing Real Estate. Punasan mo ang mata't tingnang mabuti. Ito ang tunay mong amo sa harap mo. Developer sa maliit na third-rate na bayan nangahas sumigaw sa harap ko. Sino ka para umasta? Kasabwat ka ba ng impostor? Si Ji Huang na ito gumagamit lang ng pangalan ni Jilly sa pangangalakal. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Isang maliit na boss nang sumira sa reputasyon ni Jilly, babasagin ko siya sa isang salita. Hahaha. Paano mo nagawa yan? Sino ang nag-utos na suportahan ang peking ito? Hindi niya ako sinusuportahan. Tumutulong siya sa inyo kung hindi. Hintayin niyo ang amo niyo, ikaw ang may problema. Nandito na si Ji Shu. Ikaw ang nasa panganib. Hindi ko alam sinong nagbigay ng tapang sa'yo. Nangahas kang labanan ako para sa impostor? Saan mo nakuha ang kapal ng mukha mo? Sa hula-hula lang, itatanggi si Jilly. Naghahanap ka ng kamatayan sa kawalan mong alam. Ipapakita ko saan galing ang lakas ko. I-bankrupt ang Royal Estate sa 3 minuto. Ikaw. Okay lang, nandito ako. Hindi niya kayang galawin ka. Dahil lang ikaw si Assistant Liu ng General Manager ng Shengshi, kaya niyang guluhin ang ekonomiya ng Jiangqing. Ang lakas ng loob mo, pwede ka nang mag-resign. Policy ng assistant ng general manager, ipapatupad ka agad. Pagkatanggal mo sa akin, kung presidente ka na nga ng Shengshi Group, may kakayahan ka nga ba talaga? Sayang hindi ka naman, hindi mo ako maigagalaw. Panonoorin ko na lang siyang mabangkarote. Talaga? Ano? Na-blacklist na ako ng Shengshi Group tinigil na ng lahat ng partners ang kooperasyon nasira na ang buong capital chain. Nakita mo ba? Ito ang kapangyarihan ng Shengshi Group. Imposter ka lang, gustong magtanggal sa akin, panaginip mo yan? Nangungunang kumpanya sa Jiangqing, ang Royal Real Estate, direkta mong pinabagsak ang kumpanya niya, gaya na nga ng inaasahan sa executive ng Shengshi. Mga ganitong bagay?
Hindi ko maisip ano ang pakiramdam ng makapangyarihan. Hindi ito pagpapanggap na ibang tao. Yan ang tunay na kapangyarihan, sabi ko, hindi mo maigagalaw kumpanya niya. Ngayon ikaw naman ang aalis, umalis ka na sa Shengshi Group, hahaha. Matigas pa rin ang ulo, tapos na siya. Ikaw naman ang sunod. May sikreto ako sa iyo. Pamangkin ako ni General Manager Shu, siya ang nagtalaga sa akin bilang assistant. Gusto mo akong paalisin? Kung hindi mismong CEO ang magsabi. Magandang ideya. Malapit nang matanggal ka rin. Ano pa ba ang pinagmamalaki mo? Ayoko nang makipag-argumento sa iyo, tawagin ang autoridad. Malapit nang dumating ang Kyoko. Mawawala rin ito. Sige. Hello? Ano? Natanggal ako? Imposible. Talagang imposible. Ako ang pamangkin ni Jishu. Sino ang may lakas ng loob magtanggal sa akin? Hindi mo ba sinabi na Pangulo lang ang makakatanggal sa'yo? Ngayon alam mo na kung sino ako. Si Li Fei ay mahihirap na kamag-anak namin. Paano siya naging presidente ng Shengshi? Ang ganitong klaseng tao, mandaraya talaga yan, di ba? Uy, matatanggal kaya si Assistant Liu? Na-transfer na ako? Ah, tama nga. Meron talagang ganong bibig. Ang tito ko, ang plano niya ay ako mamahala sa resort project sa Barangay Sanshan. Siguro, itaas mo ba ako mula Chief Assistant patungong Project Director? Oo. Tatanggalin, inilipat din kita malikhaing palusot. Walang kwenta ang mga kasinungalingan mo. Tatawagan ko na lang ang tito ko. Anong problema, aking pamangkin? Inatasan kitang ayusin ang reception sa Barangay Sanshan. Kumusta na ang preparasyon? Kumusta po, tito, ipagkakatiwala mo ba sa akin? Ang resort project sa Barangay Sanshan. Oo, ito ang pinakamahalagang proyekto ng CEO. Magpapatayo siya ng resort complex para mapayapa ang huling taon ng kanyang inarito. Kaya nga kita inilagay sa proyektong ito, malaking karangalan to. Talaga? Ang galing. O sige nga, Jojo, meron pang peking nagpapanggap kay G. Di sabi niya, tatanggalin daw niya ako. Ano, sinong may ganitong kapal ng mukha? Magpapanggap bilang presidente ng Shengshi, sumama ka sa akin. Ako mismo ang aayos sa kanya. Sige. Narinig ko yung tawag kanina. Darating na si Jishu para ayusin ka? Tama na promote na si Assistant Liu. Ako na ang mamamahala sa malaking proyekto, ikaw naman nandito pa siya. Nagsasabing tinanggal niya kung hindi lang sa tawag ni Jishu, pinaglaruan muna kita. Ako lang ang may desisyon dito. Aminin mo na. Kitang-kita ang kasalanan mo, darating na si Jishu. Tingnan natin ang katapusan mo. Maghintay ka na lang na siya ay dumating. Di sigurado kung sino ang lalamon sa kanila pagdating ng panahon. Hindi mo na kailangang maglinis pa. Ginong Shu. Tatawagan ko na ang pangkat ng batas. Tama, hindi natin kailangan si Jishu para dito. Payo ko sa'yo, huwag tawagan ang pangkat ng batas. Kung hindi, pupunta ang tiyuhin mo mamaya. Pagsisihan mo yan. Ahaha, anong problema, takot? Ang lakas ng loob mong manakot sa akin? Nagpapayo lang ako sa'yo. Sa tingin ko, natatakot lang siya. Hello, pangkat ng batas? May manloloko dito, bilisan niyo at hulihin siya. Darating na ang pangkat ni Li Fei, mamamatay ka na. Baka hindi rin ako maabot ng pangkat ng batas. Ang laki ng bunganga. Gusto kong makita yan. Anong lakas ng loob mo para hamunin ang pangkat ng batas? Tamang-tama ang dating ng kapitan itong gago. Nagpanggap ang presidente ng Shengshi Dali. Dalhin niyo siya. Hindi pahihirapan ng pangkat namin ang inosente. Walang masamang tao ang makatatakas. Nagpapanggap kang mala presidente ng Shengshi 10 taon kulong sa pinakamababa. Ako ang presidente. Bakit ako magpapanggap? Kamag-anak ako ng pamilya niya, lumaki siyang mahirap. 5 taon pa lang nakalipas ng graduate, hindi talaga siya presidente ng Shengshi. Sasaksi buong barangay namin. Galing ako sa headquarters ng Shengshi, makakapagtistigo rin ako impostor siya. Maraming tao ang nagsasabong impostor ka. Ano pa ang masasabi mo? Sumunod ka lang sa sinasabi ng iba. Walang kwenta ang sinasabi nila. Kami ang pinakamatibay na ebidensya. May saysay pa bang makipagtalo? Silly, Fei ito. Alam na namin ang lihim mo sa baryo. At si Assistant Liu ay tagapamahala ng Grupo Shengshi. Wala kaming saysay sa desisyon. Sino pa ang makakapagsabi niyan? Darating ang general na manager sa ilang saglit pagdating niya. Malalaman ninyo ang katotohanan. Walang oras ang tiyuhin ko para sa inyo, kunin niyo siya agad. May importante akong lakad. May kumuha nito. Kapitan, may pagkakamali siguro rito. Maghintay lamang kayo sandali. Walang kalokohan dito. Nagpapanggap ang anak mo bilang presidente ng Shengshi, siya ang may kasalanan nito. Tia, tumigil na po kayong magtanggol sa anak niyo, hayaan ninyong dalhin siya ng autoridad. Kung hindi, si Ji Chu mismo ang kikilos. Baka kulong lang ang katapusan niya. Pagdating niya, ako ang lulutas nito. Ayaw umiyak hanggat di nakikita ang kabaong.
Kumusta, pamangkin? Nasaan ang pekeng iyan? Ako mismo ang pupunta para umaksyon. Sigurado ka bang ako ang target mo? Bakit parang boses ni Jilly ito? Hindi ba ito peke? Nandito rin si Jilly. Kumusta? May mali dito. Kailangan kong magmadaling sumilip. Lakas ng loob mong gambalain ang queuehin ko. Parang di mo alam ang kahulugan ng kamatayan. Dumarating na si G. Subilisan ninyo siyang hulihin. Habulin, habulin. Sundan, sundan. Okay lang na huwag kang matakot, ligtas ako. Ang yabang mo para sa mamamatay tao, may magmadaling hulihin siya. Tigil! Tio, huwag kayong mag-alala. Ang peking ito inatasan ko na ang mga pulis na humawak nito. Opo, dadalhin namin siya sa istasyon para sa masusing investigasyon. Makakasigurado kayo. Gago ka. Alam mo ba kung sino yon? Mr. Lee, pasensya na naipit ako sa trapiko. Nagpakabastos itong walang modo sa inyo. Ako mismo ang bahala dito. Hoy, Mr. Shu, nabubulagan ka ba? Tama, siya ang pulubi sa aming baryo. Paano naging pangulo ng Shengxi yan? Hindi naman ikaw ang magdedesisyon kung pangulo siya ng Shengxi. Pakawalan. Tapos na to, hindi ko inakalang presidente ka pala ng Shengxi Group. Nagkalinawan na tayo. Okay lang, nagsasagwa lang kayo ng tungkulin. Hindi ito posible. Ikaw pala talaga ang CEO ng Shengxi Group. Anong hindi ko alam? Ang katangahan mo'y nagdulot ng pagkakataon na mawala ka sa mundo. Hoy, hoy. Li Fei, nagkamali lang tayo kanina. Huwag mo sanang isipin. Tama kami, magkakamag-anak naman tayo eh. Ha ha ha. Itinuring kayong pamilya ni nanay pero kayo, inapin nyo kami, ginamit lang ninyo. Tama, kayong mga gago ang lakas ng loob manghamak kay Mr. Lee panahon na para managot kayo ipapasa na natin ito sa legal na departamento ng Shengxi Group. Maghanda na kayo. Mabubulok kayo sa bilangguan. Kuya, Kuya Fei, mali lang. Nagkakamali lang tayo. Kuya, nagkakaintindihan lang tayo. Bigyan niyo pa kami ng tsansa. Anak, di ko inakala ang laki na pala ng narating mo. Inay, dahil yan sa pagpapalaki mo, mula na ngayon, sasamahan natin ang isa't isa bilang pamilya. Sige, tayo na lang tatlo. Mabuhay kayong mapayapa.